Sa isang laban lang, ginulat ng binata ang may-ari ng taberna dahil ang mapanganib na suntok ay tumagal lamang ng 0.25 segundo. Kailangan mong malaman na ang sinumang maaaring maging kabalyero ay walang eksepsyon na isang batikang mandirigma. Paano sila babagsak sa espada ng isang 15 taong gulang na batang lalaki? Ang ugat ng lahat ng ito ay siya, na dating may nakakagulat na talento, ay sinalakay ng Skeleton King. Sa huli, naging alipin siya bilang isang Death Lord na nagtatagumpay sa lahat ng direksyon para sa Skeleton King. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang huling syudad ng tao ay naging abo na rin. Si Soros, na tinagurian bilang huling pag-asa ng tao, ay tuluyang bumagsak din. Sa sandaling iyon, naramdaman ng binata ang sakit ng ulo at nakakuha ng bahagyang kaliwanagan. Nang inig siyang tumayo, napagtanto na siya mismo ang Samire sa pag-asa ng sangkatauhan. Ang boses ng Skeleton King ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Sa wakas, natupad ko na ang aking 1,000-year na pangarap. Ipagpapalit niya ang buong kaharian sa isang mundo ng mga patay na nagbabalik. Nakatingin sa nakuhang hari, naintindihan ng Skeleton King. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng mga demonyo na nagkaisa ang buong kontinente. Kailangan niyang gamitin ang korona upang tapusin ang koronasyon. Digmaan, ikaw ang aking pinakatampok na obra maestra. Itinuro ng Skeleton King ang binata. Ibigay mo sa akin ang korona. Lumipad ang korona papunta sa Skeleton King, malapit nang mahawakan siya. Isang matalim na espada ang tumusok sa hangin. Agad na itinaas ng hari ng mga kalansay ang kanyang kalasag. Ang mga kalabang demonyo sa paligid ay agad ding nagbantay. Hindi nila inasahan na ang ataking ito ay nagmula pala sa Death Knight. Imposible, galit na galit ang Skeleton King. Malinaw kung naalis ko ng tuluyan ang iyong kamalayan, pero para lang itong nagmukhang nawala. Napakalamig ng boses ng binatang lalaki. Matagal na akong nanunood ng lahat ng nangyayari mula sa loob nitong balangkas. Ikaw ang unang manika na nakalaya sa aking kontrol. Ngunit kahit nagising ka na, hindi mababago ang magiging kinalabasan. Umiiyak ang haring kalansay. 4 na hari ng demonyo ang umatake sa binatilyo. Biglang sumabog ang liwanag mula sa paligid ng katawan ng binata. Agad na nawasak ang lahat ng papasok na atake sa kawalang saysay. Natatakot ang hari ng mga kalansay. Hindi lang niya naipagtanggol, kundi winasak pa ang mga kalapit na demonyo. Nagmamadaling siyang tinawag ang kapangyarihan ng Necromantia. Di mabilang ng mga buto ang sumabog mula sa lupa, nagsusumamong parang alon. Sa harap ng walang katapusang hukbo ng mga patay, bahagyang itinaas ng binata ang kamay at binigkas na magkalat. Sa isang iglap, ang lahat ng mga buto ay nagliwanag ng bahagya, at sa ilang sandali, naging alikabok na lang. Nang inig ng di mapigilan ng boses ng hari ng kalansay. Nakapaglikha ba ako ng isang halimaw na kayang makipagsabayan sa mga Diyos, patay na ang mundong tao? Bakit hindi mo samahan akong pamunuan ng bagong mundo? Wala akong interes sa iyong bagong mundo. Ang mga mata ng binatang lalaki ay nagliliyab ng malamig na apoy. Sa mahabang panahon ng pagkakakulong, ang tanging naiisip ko ay kung paano ka papatayin. Nagpakita ng pagmamaliit ang hari ng mga kalansay. Kahit sirain mo ang aking katawan, may lilipat ang aking kaluluwa. Upang tuluyang mapatay ka habang nakakulong ako, araw at gabi kong pinag-ukulan ng paggawa ang teknik ng espada na ito. Pinutol siya ng binata. Malalim na asul na enerhiya ang nagsimulang umiikot sa paligid niya. Isang mapanganib na aura ang biglang bumaba. Naramdaman ng Skeleton King na may mali at agad na lumipad upang makatakas. Mahinang sigaw ng binata, piraso ng pagwawasak ng kaluluwa. Ang malalim na asul na liwanag ay biglang tumusok sa katawan ng hari ng mga kalansay. Ang tinamaan na hari ng mga kalansay ay unang nanlaki ang mata, pagkatapos ay ngumisi. Ha? Paano maaaring may lakas sa mundong ito na makakapatay sa akin? Bago pa siya makapagsalita, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit habang nilalapa ang kanyang kaluluwa. Kumikinang ang kanyang katawan at nagkalat sa lahat ng direksyon. Sa isang malakas na sigaw, ang hari ng mga kalansay at ang kanyang mga pangarap ay tuluyang naging apoy na phosphor at naglaho sa gabi. Biglang bumagsak ang lalaki sa kanyang mga tuhod. Nagsusumamong sabi, tapos na lahat, kailangan niyang magpatawad sa kanyang mga kamag-anak. Siya ang pumatay sa kanyang pamilya gamit ang sariling kamay. Sa walang hanggang pagsisisi, isinaksak niya ang kanyang espada sa kanyang puso. Naguguluhan, narinig niya ang isang tao na tumatawag sa kanyang pangalan, Damien, bakit ka natutulog dito? Muling nagising ang lalaki. Ang bumungad sa kanyang mata ay ang kanyang kapatid na matagal nang pumanaw. Damien, malapit ng umulan. Dapat ka na ring umuwi. Nangangarap ba siya, mga kamay ito ng tao? Maaari pa rin ba siyang nasa ilalim ng kontrol ng Skeleton King, tinitingnan ng kahoy na stake sa tabi niya? Parang hindi ito panaginip, kaya nilusob niya ang bato. Biglang nabasag din ang kahoy na tungkod. Ang mukha niya ay nagpakita ng di kapanipaniwalang ekspresyon. Sobrang nakakabaliw ito. Talaga bang bumalik siya sa nakaraan? Ang bato ay naglabas ng usok at biglang pumutok. Totoo ngang nakabalik na siya. Naalala kong nagpakamatay ako upang mapatawad ang aking mga kasalanan. Kahit hindi niya alam ang dahilan, sigurado akong binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na may tama ang mali. Ngayon ay taglay niya na ang lahat ng kasanayan mula sa kanyang nakaraang buhay, ngunit hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Isang sigaw ang nakagambala sa kanyang pag-iisip, Ginoo, sa wakas nakita na kita. Para siyang kanyang alalay, pero matagal na rin ang panahon. Hindi niya maalala ang kanyang pangalan. Matapos mag-isip ng matagal, pansamantalang tinawag niya, Victor, young master, sinabihan ka ni Miss Louie na umuwi. Mukhang galit na galit ang patriarka.
Bagamat alam niyang medyo pasaway siya noong bata pa, talagang hindi niya maalala kung ano ang eksaktong nagawa niya. Pagpasok ni Damien sa bahay, agad siyang inatake. Mabilis siyang umiwas ng instinctively. Itay, nagkakagulo ka na ba, batang gago? Paano mo masasabing nagkagulo na ako? Nakalimutan mo na ba ang gulo sa tavern kahapon gabi? Halos masira mo ang pangalan ng pamilya. Hindi ko na maalala kung gaano nakatagal mula nang mapag-alitan ako ni tatay. Tatay, nanay, at ate, hindi ko mapigil ang manginig. Gusto ko talagang makita kayong lahat. Hindi mapigil ang napaiyak. Sa wakas, muli kong nakikita ang aking pamilya. Batang pasaway, anong kalokohang ginagawa mo na naman? Sabi ni Damien na bigla niyang namiss silang lahat ng sobra-sobra. Nagmukhang gulat si Paul bilang isang ama, tapos sinabi, huwag mong akalain na makakakuha ka ng simpatiya para mapalaya mo ako. Ama, kasalanan ko ito. Hindi ko dapat nasira ang reputasyon ng pamilya. Gagawin ko ang tama sa mga pagkakamaling nagawa ko. Huminga ng malalim si Paul, basta't hindi ka magbibigay ng gulo, magiging payapa ako. Ama, aalis ako upang ayusin ang mga pagkakamaling nagawa ko. Kapag naayos ko na ang lahat, babalik ako upang tanggapin ang iyong parusa. Talaga bang ito ang masasabi ni Damien, hindi siya maaaring natalo? Ang tanga niya nang magdulot siya ng gulo kahapon, maaari ba, Ginoo, ito ang tavern kung saan ka nagdulot ng gulo kahapon? Talaga bang pupunta ka doon, narinig ko na may malakas na suporta ang tavern na iyon. Parang hindi niya narinig si Damien, at diretso siyang pumasok sa tavern. Sa buhay na ito, gusto kong maayos na maprotektahan ang aking pamilya. Hindi ko na pwedeng sayangin ang aking talento. Siya ang batang nagdulot ng gulo kagabi. Hindi ba natin siya napalo ng sapat kahapon? Bakit niya pa rin aakali na pumunta dito at magdulot ng gulo? Hindi ako nandito para magpasikat, kundi para humingi ng tawad sa may-ari ng taberna sa Kagaspangan kahapon. Siyempre, hindi makapaniwala ang lalaki. Nagpapakumbaba rin ba ang mga may lupa kahit pa sila ay mga bumagsak na may lupa? Kalimutan na ang paghingi ng tawad. Narinig ko na ang iyong kapatid ay ang sikat na kagandahan sa bayan. Kung talagang nais mong humingi ng tawad, dalhin mo ang iyong kapatid para samahan kami ng mga magkakapatid. Mabubuting tao kaming lahat. Aalagaan namin ng mabuti ang iyong kapatid. Sa susunod na sandali, isang anino ang biglang dumaan sa kanilang paningin. Maingat na inikot ng lalaki ang tibak sa kanyang kamay. Agad na naputol ang kamay ng isang lalaki. Ang isa ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi pa niya nakikita kung paano tinamaan ng lalaki. Hindi mo dapat siniraan ang kapatid ko. Hindi makapaniwala ang katulong sa kanyang tabi. Talaga bang ganito ang walang kwentang batang Panginoon na ito, ang putang inang ito? Kami ay mga kasapi ng Black Snake Gang. Sino mang manlaban sa Black Snake Gang ay hindi magtatapos ng maganda. Doon na naalala ni Damien na ang Black Snake Gang ay isang kilalang kriminal na grupo. Sa nakaraang buhay niya, nagiinom siya sa tavern ngunit nakatanggap ng napakalaking bayarin. Nang magreklamo siya, brutal siyang pinagbantaan. Ngayon na naaalala niya ang insidenteng ito, hindi na sana siya nagpunta para humingi ng tawad. Sinabi ng kasapi ng Black Snake Gang na hindi siya magpapakita ng awa at sinubukang patayin si Damien. Maingat na umiwas si Damien para makaiwas at inabot ang kanyang paa upang mapatamba ang lalaki. Agad na bumagsak ang lalaki sa lupa. Hindi niya inakalang gagamitin siya ng isang 15 taong gulang na bata bilang laruan. Kailangan niyang patayin ang batang ito. Biglaang, nakataas na ni Damien ang kanyang tibak at dahan-daang nagsalita. Ito ang magiging kapalit ng pang-iinsulto sa aking pamilya. Sa ilang saglit, parehong napaatras ang dalawang lalaki nang ihagis ni Damien ang kanilang katawan sa lupa. Putang ina mo, sino ka ba talaga? Isang galit na sigaw ang nanggaling sa likod ni Damien. Dumating ang higit pang mga kasapi ng Black Snake Gang. Hindi agad ng atake ang bagong dating, pero nagtanong, kasapi ka ba ng ibang gang? Dati-rati ay pumunta lang ako para humingi ng tawad sa may-ari ng tavern. Pero naalala ko na hindi ko naman responsibilidad ito. Hindi maintindihan ng lalaki ang ibig sabihin ni Damien dahil ayaw mong magsabi ng totoo. Kaya hahampasin kita hanggang sumuko. Tatlong matipunong lalaki ang umatake kay Damien. Nagmurmak siya, ang hassle naman. Pagkatapos ay huminga ng malalim, iniwan ng isang bakas. Sa isang iglap, natalo niya ang lahat. Nagpakita ang lalaki ng takot na ekspresyon. Pati ang kanyang pagsasalita ay naging mangiyak-ngiyak. Nandito na si Damien bago sa kanya, nagrereklamo, mahina pa rin ang katawan ko. Sa isang galaw lang, nakaramdam na ako ng pagod. Gusto mo bang magpatuloy? Nakita ito, mabilis na napakislat ang lalaki at humingi ng paumanhin. Muling nilaban ni Damien ang lalaki. Ituring mo itong isang aral. Sa sandaling ito, lahat sa tavern ay tumingin sa pintuan. Ang lalaki ay inangat papunta sa pintuan. Sa susunod na sandali, lumitaw si Damien sa kanyang likuran. Ang mga orihinal na customer ng taberna ay nagsitakbuhan sa takot. Sino ka para manakit sa aking taberna? Ang pumaritong tao ay si Anderson, ang may-ari ng taberna. Kakaiba. Saan napunta ang lahat ng mga bantay ko? Inayos ko na yung mga lalaking nasa labas ng pinto mo. Hindi makapaniwala si Anderson na isang bata ang nakapag-ayos sa mga kasapi ng Black Snake Gang. Galit na galit si Anderson. Sino ka ba talaga? Ang pangalan ko ay Damien Hawkson. Huminto si Anderson, iniisip, isang marangal mula sa Hawkson Duchy. Sabi ni Damien, hindi ako nandito para magdulot ng gulo. Gusto ko lang ang iyong paghingi ng tawad. Binayaran ako ng napakalaking bill sa tavern at pagkatapos ay kumalat ang mga chismis na nagdudulot ako ng gulo dahil sa lasing.
sa kanyang nakaraang buhay dahil sa insidenteng ito lalong nadismaya ang kanyang ama sa kanya. Kailangan mong humingi ng paumanhin sa akin at maglabas ng pahayag upang maibalik ang aking reputasyon. Hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi mo. Sa palagay ko, matagal nang nawasak ang Hoxan Duchy at wala ng reputasyon na pwedeng pag-usapan. Huwag mong subukang gumamit ng ganitong kasuklam-suklam na paraan para guluhin ang aking taberna. Kaya hindi ka magpapakumbaba sa akin, naiintindihan ko. Dahil ayaw mong mag-sorry, papaluan kita hanggang sa pumayag ka. Dumating ang mabilis na hakbang. Nararamdaman ni Damien ang isang mapanganib na aura. Sadyang inangat niya ang kanyang tibak upang harangin at isang malinaw na tunog ng banggaan ang umalingaw-ngaw. Sa sandaling nagbanggaan, naramdaman niya ang banayad na pag-ikot ng enerhiya. Pagkatapos ng maikling palitan, pareho silang umatras. Ginoo Tid, gusto nitong guluhin ang negosyo ng aking taberna. Sabi ni Damien ng mahina, ang galing. Isang knight pa ang naging go ng isang may-ari ng tavern. Bakit kaya may isang marangal na kabalyero dito, hindi masyadong malakas ang kanyang aura ng kabalyero? Bawat tunay na knight ay tumatanggap ng biyaya mula kay Inetis na iginagalang bilang Diyos ng mga knight. Nahahati ang mga knight sa 3 ranggo, mga opisyal na kabalyero, mga apprent na kabalyero, at mga nag-aaral na kabalyero. Ipinahayag ni Anderson ng may pagmamalaki, si Ginoong Tid ay isang nag-aaral na kabalyero at may malapit na ugnayan sa ating leader na itim na ahas. Kapag kumilo si Ginoong Tid, mas mabuting maghanda ka ng makatagpo ng kamatayan. Tinanong ni Damien, kaya ba siyang maging trainee knight o apprentice knight? Sa maikling palitan ng salita, naramdaman ko na hindi sapat ang kanyang enerhiya para maging isang opisyal na knight. Hindi ko pa nga ginamit ang kapangyarihan ng isang knight, kaya paano niya nalaman na isa akong knight? Mukhang naintindihan ni Damien kung bakit nagpakita ang isang knight bilang isang goon sa isang tavern, kaya hindi naging sapat ang iyong talento para maging opisyal na knight, kaya ka pinalayas. Nang marinig ito, patuloy na nanginginig si Tid. Apprentice, apprentice, apprentice. Bakit sinasabi ng lahat na hindi ako karapat dapat maging apprentice na kabalyero? Susungkitin ko ang iyong bibig. Agad siyang tumalon para atakihin si Damien. Sa sandaling paputok na ang espada, tumalon lang si Damien pabalik ng banayad upang iwasan ang atake na ito. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataon nang lumipad si Damien para muling umatake, ngunit walang kahirap-hirap na naiiwasan ni Damien ang lahat ng kanyang mga atake, kabilang na ang huling malakas na sipa ng lalaki. Nagbago si Damien ng posisyon. Sa kasalukuyan, hindi kayang suportahan ng katawan ko ang matagal na laban. Malinaw na ayaw ni Tid na basta nalang pakawalan si Damien. Pinagsama niya ang enerhiya ng kabalyero sa kanyang katawan, sumabog ng napakabilis at ang kanyang espada ay napalibutan ng maputlang asul na liwanag. Ngunit sa oras na tatamaan niya si Damien, pumikit si Damien. Naalala niya nung siya ay isang Death Knight na katagpo ang kilala bilang pinakamalakas na assassin ng sangkatauhan. Kapag naabot mo na ang kanyang antas, madali mong maiintindihan ang lahat tungkol sa kalaban. Kahit siya, bilang isang Death Knight, ay minsang nahati sa dalawa sa isang sipa. Sa kanyang dugo ng undead, siya ay muling nabuhay. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pag-aaral, na-master niya ang pinakamalakas na teknik ng assassin, at ginamit ang sining ng pagpatay upang mapatay ang pinakamalakas na assassin ng sangkatauhan. Dahil dito, nang bumukas ang mata ni Damien, patay na si Tid. Hindi alam ni Anderson kung ano ang nangyari. Mukhang bigla siyang huminto at tuluyang bumagsak. Pasensya na po, dakilang Panginoon Damien. Kasalanan ko ito lahat. Hindi ko alam kung paano magpapatawad. Ito ang lahat ng aking yaman. Handang-handa akong ibigay ito bilang kabayaran. Dahil sobrang tapat ka, tatanggapin ko ang iyong paghingi ng tawad. Victor, gaano pa katagal magtatago at magmamasid? Sa totoo lang, alam ni Young Master na nakatago ako sa labas. Kung hindi ko nakita mismo, hindi ako maniniwala. Hindi malinaw na nakita ang atake ng Young Master. Kailan natutunan ng Young Master ang pagsasanay sa espada? Ginoo, ang dami niya ng pera. Hindi pa ako nakakita ng ganito karami sa buong buhay ko. Bigla namang pumikit ang anino sa tainga ni Anderson. Tinatanggap ko ang paumanhin, pero parang nakalimutan ko na dapat kitang parusahan. Sabihin mo sa leader ng Black Snake Gang na kung hahayaang hawakan niya ang pamilya ko, papatayin ko siya. Pagkatapos ay naglakad na ang dalawa papunta sa bahay. Victor, na nakauwi na, mukhang nag-aalala. Hindi ka lang nakipaglaban sa mga kasapi ng Black Snake Gang, pumatay ka pa ng knight na kanilang kinuha. Sinabihan siya ni Damien na huwag mag-alala. Hindi kami yung tipo ng gang na kayang i-offend. At kahit dumating sila, kaya ko silang harapin. Ginoo, kailan ka natutong mag-swordsmanship? Hindi pa kita nakitang mag-practice. Sabi ni Damien, palagi akong nagpa-practice ng lihim. Hindi mo talaga nakita. May ingay na nagmula sa likod. Tatay ay tumakbo papunta kay Damien. Saan ka buong araw? Huwag mo naman sabihin na nakagawa ka na naman ng gulo. Tatay, huwag kang mag-alala. Pumunta lang ako para ayusin ang usapin sa tavern. Tumingin ka dyan. Ito ang kabayaran ng taberna. Isang buong sako ng gintong barya. Damien, hindi ka nagbibiro, di ba? Ganito kalaki ang pera. Ito ang kabayaran at paumanhin ng may-ari ng taberna sa akin. Hindi makapaniwala si tatay. Tapos tinanong niya si Victor, totoo ba ang sinabi ng binatang Ginoo? Victor, sabihin mo sa tatay ko kung saan nanggaling ang perang ito. Tama ang sinabi ng Young Master. Ito ay bayad mula sa tavern. Tumingin si Victor na parang walang magagawa.
Diyos ko, patawarin mo ako. Paano naging isang walang malay na young master na hindi kumikibo ang isang taong nagsisinungaling ng walang pag-aalinlangan, kinabukasan, walang tigil na nagsasanay si Damien. Sobrang hina ng katawan na ito. Maraming makapangyarihang teknik ang hindi magagamit, pero sa kabutihang palad, nakuha ko ang bagay na ito. Pagkatapos ay may kinuha siyang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang potion pampalakas ng katawan. Isa rin ito sa mga paumanhin na regalo ng may-ari ng taberna. Gawa ng isang kasapi ng Alchemist Guild. Nang inumin ni Damien ito, ramdam na ramdam ang paglakas ng kanyang dati ng mahina na katawan. Kung gusto kong maging mas malakas, kailangan kong palakasin ang pagtitiis ng aking katawan. Kailangan akong lumaki muli sa dati kong anyo. Tanging sa ganitong paraan ako makakapanatili sa bitag ng Skeleton King. Kailangan ko siyang patayin bago likhain ng Skeleton King ang kanyang mundo ng mga multo. Sa ganitong paraan lang magkakaroon ako ng kakayahang protektahan ng aking pamilya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasanay. Hating gabi sa headquarters ng Black Snake Gang, ginamit ni Tid ang isang droga na nagpapanggap na mamatay upang pumasok sa isang pekeng estado ng kamatayan. Mga taong nabigo, hindi namin kailangan sa Black Snake Gang. Pero si Tid ay isang kabalyero. Totoo bang iiwan natin siya? Basta akong magbigay ng sapat na pera, sino man ay maglilingkod sa atin. Ang nagising na Tid ay sabi, nais mong iwanan ako. Walang silbi ang basura na nagsisilbi sa'yo, Walker, paano mo nagawang insultuhan ng isang kabalyero? Sa ganitong paraan, inatake ni Tid si Walker. Ngunit, hindi niya inaasahan na ang madilim na lila na enerhiya ay magbibigki sa kanyang bukong-bukong. Pagkatapos ay niyakap siya ng buong katawan niya. Leader ng Black Snake Gang, maaari ba siyang maging unang target ng ating kooperasyon? Siyempre, gamitin mo ang walang kwentang basura na ito kahit paano mo gusto. Nagmula sa bibig ng lalaki ang mga lihim na dasal. Maraming halimaw ang lumitaw mula sa madilim na purple na enerhiya. Iiwan si Tid bilang panggisa, puno ng sigaw ang buong kwarto. Hindi makapaniwala si Walker na mas malakas pa ito kaysa sa kanyang inisip. Yung nagkakalat ng gulo sa tavern ay isang marangal. Hindi tayo pwedeng direktang kumilos laban sa kanya, pero gusto kong lihim kang makipaglaban sa kanya. Pasakitan mo siya, papapainan ko siya ng walang katapusang paghihirap. Sa oras na ito, walang tigil si Damien sa pag-eehersisyo. Hindi niya maiwasang humanga sa kamanghamanghang epekto ng potion. Sa loob lang ng ilang araw, malaki ang naging pagbuti ng kalusugan niya. Pero kakaiba, walang kilos ang Black Snake Gang. Akala ni Damien agad silang gag-antay. Biglang may mga kakaibang tunog na nanggagaling sa likod. Alam ko na, hindi talaga sila makakatagal. Dumiretso si Damien papunta sa gubat ng sobrang bilis. Nagsisigaw, lumabas kayo, kayong mga gago ng Black Snake Gang. Sa susunod na sandali, niyayakap niya ang isang tao sa leeg, maingat na tiningnan ni Damien. Ikaw si Hoxen. Mas lalo kang lumakas sa loob lang ng ilang araw. Akala ko makikilala ko na ang Diyos. Naalala ni Damien na sa kanyang nakaraang buhay, pinatay siya ng sarili niyang kapatid. Pasensya na, hindi ko sinasadyang mahawakan ka. Akala ko mga gago sa Black Snake Gang ang mga yon. Hindi ako pumunta dito para makinig sa iyong mga paghingi ng tawad. Sinabi sa akin ni Ama na humingi ng paumanhin ang may-ari ng taberna sa iyo. Pero narinig ko na nagkaroon ng alitan sa tavern at maraming nasugatan. Sa alam ko tungkol sa iyo, hindi mo magagawa ito. Nagsisinungaling ka ba? Nang marinig ito, sinabi ni Damien na totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Hindi mo magagawa yon. Hindi mo pa nga kayang makipaglaban ng normal. Marunong kang mangloko ng iba pero hindi sa akin. Napatunayan na naming napakarami ng nalinis nating gulo mo. Basta, huwag kang gagawa ng bagay na ikahihiya ng pamilya. Nang marinig ito, hindi galit si Damien kundi ngumiti ng may ginhawa. Hoxen, tumanda ka na at iniisip mo na ang pamilya ngayon. Pero hindi mo na kailangang masyadong mag-alala. Wala nang may lakas ng loob na manakit sa ating pamilya. Bigla namang dumating si Victor na hingal, batang may-ari. Batang may-ari, magmadaling pumunta sa kwarto ng master. May nangyari. Agad na pumunta si Damien sa kwarto ng kanyang ama. Damien, bakit ka nandito? Tinitigan ng lalaking nasa harap niya. Ang tao ay si Brian, isang marangal mula sa Onrim na Dukado. Sa nakaraang buhay niya, pinukol niya siya sa isang pagtitipon ng mga marangal, pinagsasabi ng masama tungkol sa kanyang kapatid sa harap niya, at sinabing hahanapin niya ang paraan para makuha ang kanyang kapatid. Sa galit, mariing niyang pinagsasapak ang noble mula sa Onrim Duchy sa pagtitipon kaya ginamit niya ang insidenteng ito upang utusan ang ama na pumayag sa kanyang mga hiling. Sabi ni Brian na palagi niyang hinangaan ng labis si Miss Louise. Tinanong ni ama kung ano talaga ang nais niyang sabihin. Ang gusto ko ay simple lang, pakasalan si Miss Louise. Talagang nabigla si Father sa hiling na ito. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Damien. Eksaktong katulad ito ng kanyang nakaraang buhay. Brian, hindi namin maaaring tanggapin ang iyong hiling. Gusto mo bang malaman ng lahat na nilapastangan mo ang isang marangal sa Onrim na Dukado? May kasintahan na si Luis. Sabi ni Brian, kaya paano ko papaliwanag ang kahihiyang naranasan ko? Talaga bang kaya mong tiisin ang galit ng Pamilya Blum, isa ang Pamilya Blum sa pinakamakapangyarihang maharlikang angkan sa Onrim Duesto, ngunit hindi niya maaaring hayaan si Luis na masilaw ng isang walang hiya. Sa sandaling ito, pumasok si Luis mula sa labas. Handang-handa akong pumayag sa kanyang hiling. Gamitin mo ako para mapawi ang iyong galit. Luis, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kanya ipapasa sa kanya, tiyak na makakahanap si ate ng paraan.
Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Bumaba ang ulo ni Damien. Sa nakaraang buhay niya, palagi siyang nagdudulot ng gulo sa pamilya tulad nito. Sabi ni Luis ay ayos lang siya. Sasama ako kay Sir Brian. Ngumiti ang lalaki ng may tagumpay. Tunay ngang matalino si Miss Luis. Magpapadala ang pamilya ng formal na imbitasyon sa kasal. Mangyaring maghintay ng matiwasay para sa mga detalye, Miss Luis. Ngunit nang palis na sana si Brian, hinarang ni Damien ang daan niya. Damien, may sasabihin ka pa ba? Oo nga pala. Dapat tawagan mo na akong bayaw ngayon. Hindi ko hahayaang sirain mo ulit ang buhay ng kapatid ko. Binastos ni Brian na sinabing aalagaan niya ng mabuti ang iyong kapatid. Hindi inasahan ni Damien na saktan siya nito sa publiko. Hindi na sana ako naiinis sa'yo, pero hindi ko na kaya. Mula nang mabigyan ako ng pangalawang buhay, hindi na ako papayag na mangyari pa ang ganito. Sa kanyang nakaraang buhay, narinig niya mula sa ama na nakauwi na ang kanyang nakababatang nakatatandang kapatid na babae na kasal na. Masaya siya ng sobra. Ngunit nang hanapin niya ang kanyang kapatid na babae, nadiskubre niyang walang awa siyang binugbog, namumuhay ng miserable. Doon lamang niya naintindihan na nailagay niya ang kanyang kapatid sa isang kailaliman. Sa buhay na ito, hindi niya na maaaring magkamali muli. Hindi mo na kailanman mapapahiya ang aking pamilya. Ang gulo ay umakit sa atensyon ng bantay. Tinitingnan si Brian na nakahandusay, paano mo magagawang saktan ng batang master ng pamilya Blum. Dahan-dahan ding bumangon si Brian. Hindi ka lang basta-basta makakasakit sa akin. Inabot ni Brian ang kanyang espada. Pagsisisihan mo ito. Ngayon, mamamatay ka ng tahimik dito. Sabi ng gwardya, aayusin namin ito ng maayos. Pakihinay-hinay lang po, batang may lupa. Kahit sila ay nahulog na, sila pa rin ang mga inapo ng mga may lupa. Pakihayaan nyo kaming bahala dito. Ngunit, pinukpok ni Brian ang gwardya palayo. Hindi maiwasang sabihin kahit na lumabag ako sa mga kasunduan ng mga may lupa, walang maghahangad na sumbatan ang aming pamilya. Isa kami sa mga pinakamakapangyarihang pamilya. Hindi ka maaaring ikumpara sa amin, kayong mga nahulog na maharlika. Damien, ngayon ay nil-8 mo ako. Paano mo gustong mamatay? Dahil pareho tayong mga may lupa, maglaban tayo bilang mga may lupa. Kung manalo ka, ikaw ang may-ari ng buhay ko. Kung matalo ka naman, tapos na ang ating alitan. Sigurong hindi ka matatakot na matalo sa akin. Ikaw ang taong pinakaasahan na magiging isang mid-level na knight. Malinaw na walang silbi si Damien. Bakit parang kampante siya? Tinanggap ko ang iyong imbitasyon sa laban. Pumunta ang dalawa sa bakanteng lugar malapit sa pintuan. Dapat ko nang pigilan ang kanilang laban pero mukhang may paraan si Damien para harapin ito. Nababahala si Hobson. Paano kaya mananalo si Damien laban sa kanya sa mga junior knight na abot na ng lalaki ang antas ng opisyal na knight? Sabi ni Brian, wala ka pang armas. Anong gagamitin mong panlaban sa akin? Ngumingiti si Damien ng tuso. Sapat na ang tinidor na ito para talunin ka. Hindi makapaniwala si Brian sa kanyang naririnig. Lahat ng nasa paligid ay nagmukhang nagulat. Sabi ni Brian, sigurong takot ka na sa akin, iniisip mong gagamitin ang tinidor para labanan ako. Pagkatapos ay umatake siya kay Damien. Tumalon si Damien sa gilid. Nagulat si Brian na nakaiwas ang inutil na ito. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyayakap ang kanyang espada at mabilis na umatake mula sa gilid. Apat na matitinding espada ang nagsara sa paligid ni Damien. Ito ang teknik ng espada ng Lion King na tanging mga opisyal na kabalyero lamang ang maaaring matutunan. Agad na nilusob ng hangin ang buong larangan. Ngunit nang mawala ang hangin, nakatayo si Damien sa gitna ng walang sugat. Hindi makapaniwala si Brian. Paano nakaiwas ang kawawang ito sa mga atake ko ng sunod-sunod, sa sandaling malapit ng tamaan, agad niyang naiiwasan ng lahat. At siya ay mukhang pamilyar na pamilyar sa mga pattern ng aking atake. Sa pamamagitan ng kamakailang pagsasanay, malaki ang pagbuti ng aking pisikal na kalagayan. At sanay na sanay ako sa kanyang pakikidigma gamit ang espada. Alam mo, sa nakaraang buhay ko, nakipaglaban na ako sa kanyang kapatid na si Michael na kilala bilang hari ng espada. May iba ka pa bang gustong gamitin na galaw? Dahan-daang naging matalim ang tingin ni Damien. Mas mahina ka kaysa sa iyong kapatid. Sigaw ni Brian nang hindi mapakali. Sigurong swerte ka na nakaiwas ka sa lahat ng atake ko. Pagkatapos ay pinukaw niya ang lakas sa kanyang mga bukong-bukong at biglang lumitaw sa harap ni Damien. Maaari mo pa bang maiwasan ang suntok na ito? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Damien. Isang malutong na tunog ng banggaan ang lalong nakagulat. Lahat sa paligid ay nagulat. Si Brian ay nagpanteng din sa takot. Talagang napigilan niya ang aking mabilis na saksak gamit lang ang tinidor. Biglang naramdaman ni Brian na napakalaki ng timbang ng kanyang espada. Ginamit ni Damien ang sariling lakas upang tuloy-tuloy na pigilan ang pagbawi ni Brian sa espada. Sa susunod na sandali, ginamit niya ang puwang ng tinidor para itaboy ang espada. Nasa gulat pa rin si Brian. Umiikot na naman si Damien sa kanya. Brian, talo ka na. Hindi makapaniwala si Brian na talagang natalo siya. Sabi ni Damien, huwag na muling mag-abala sa kapatid ko. Matapos talunin ni Damien si Brian, tahimik na lahat sa hapag hanggang sa sinabi ni Damien na magpapatuloy siya sa pagsasanay. Pagkatapos umalis ni Damien, sa wakas ay nagsalita si nanay, hindi mo ba talaga huhulihin si Damien tungkol dito? Sa pagkakataong ito, paulit-ulit si Hawks. Ang mahina at tamad na kapatid na lalaki ay biglang nagmukhang ibang tao.
Nakita ito, nagsalita ang ama. Alam kong naguguluhan ang lahat tungkol sa nangyari kay Damien pero naniniwala ako na kapag dumating ang tamang panahon, sasabihin niya sa atin. Nagulat din si tatay sa unang pagkakataon. Ibinigay ni Damien sa kanya ang pakiramdam ng isang mandirigmang sanay na sa laban. Sa oras na ito, naghahanda si Damien na mag-ensayo. Tinig ng kanyang kapatid ang nanggaling sa kanyang tabi. Ate, may hinahanap ka ba sa akin? Pumunta ako para magpasalamat. Salamat sa pagtanggol sa akin. Nang marinig ito, nanlaki ang mata ni Damien. Dapat humingi ako ng tawad sa ate. Ako ang nagpasimuno ng aking kapabayaan na nagdulot sa iyo ng problema. Nangangako ako na hindi na mauulit pa ito. Damien, sobrang saya ko. Nang sabihin kong pumayag ako na pakasalan si Brian, natakot ako. Ikaw ang biglang tumayo at matibay na nagprotekta sa akin. Bigla kong nararamdaman na tunay kang lumaki, Damien. Anak, magpapalakas pa ako at iingatan kayong lahat. Nang palis na si Damien, muling huminto si ate sa kanya. Itong espada ay matagal nang nasa silid-aralan ni ama. Pinakiusapan ako ni ama na ibigay ito sa iyo. Karapat-dapat ang tagapagmana ng isang earl na magkaroon ng sarili niyang espada. Sa hating gabi, sa labas ng bahay ni Damien, pumalibot ang madilim na lila na aura sa hangin. Hindi mapigilan ng mga gwardya ang kanilang pag-umol, lalong humihirap ang kanilang mga talukap. Sa susunod na sandali, isang figura ang lumitaw sa hardin. Mukhang tulog na silang lahat ng mahimbing. Pagkatapos, binuksan ang pinto ni Luis. Isang figura ang lumitaw sa kwarto. Totoo nga, tulad ng sinabi ng Black Snake Gang, isang tunay na kagandahan. Hayaan kitang lasapin muna. Matagal na kitang hinihintay. Isang malumanay na boses ang nanggaling sa likod. Anong gusto mong gawin sa kapatid ko? Naramdaman ko ang kakaibang pag-ikot ng enerhiya kaya naparito ako. Kayo ay dapat natutulog ng malalim. Bakit hindi ka naapektuhan? Agad niyang ipinakita ang madilim na lila na enerhiya sa kanyang palad. Dahil hindi ka natutulog, papatulugin kita magpakailan pa man. Nakita ito ni Damien at mabilis na umiwas sa gilid. Sino ka ba talaga? Hindi ako matitinag ng mga ordinaryong tao. Pumunta ka sa bahay ko at tinatanong mo pa rin ang pangalan ko, ikaw si Damien. Tama, ngayon dapat sabihin mo kung sino ka. Biglang may ingay na nanggaling sa ibaba. Naginip ng mga gwardya ang tunog ng aking pag-atake. Damien, magkikita tayo muli sa susunod. Papalampasin kita ngayon. Pagkatapos ay naging anyong enerhiya siya at tumakas sa pamamagitan ng bintana. Putang ina, nakatakas na yung lalaking yon. Nagsimula ng kumilos ang grupo ng itim na ahas. Kailangan kong maging doble ang pag-iingat. Ang natitirang madilim na lila na enerhiya sa paligid ay nakakuha ng pansin ni Damien. Pakiramdam ko pamilyar ang enerhiyang ito. Kinabukasan, naramdaman ni Damien ang natitirang enerhiya sa lupa at ang bakas nito ay nagtuturo sa isang kuweba sa likod na bundok. Lubhang nasa sabik ang madilim na mangkukulam sa sandaling ito. Sa isang gabi lang, naipon na ng grupo ng itim na ahas ang lahat ng kailangang materyales ko. Sa loob ng ilang sandali, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga materyales. Kung hindi dahil sa mga taong simbahan na palaging nanghahabol sa akin, hindi sana ako namumuhay ng ganito kahirap. Hindi ko dapat hayaan na malaman ako ng simbahan. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malinaw na tunog ng mga hakbang. Ang madilim na mangkukulam ay napalingon sa gulat. Sino ka? Paano mo nalaman ang aking lokasyon? Si Damien, ang panganay na anak ng pamilya ng Count noong isang gabi. Sabi ni Damien na iniwan mo ang isang masamang amoy na nagdala sa akin dito. Hindi makapaniwala ang madilim na mangkukulam. Kaya niyang maramdaman ang pagbabago bago ng aking enerhiya. Ikaw ang inupahan ng Black Snake Gang, tama ba? Bumaling ang madilim na mangkukulam at nagsabing, mas malupit ang pagpapahirap mo sa iyong pamilya, mas malaki ang gantimpala. Ang hina ng kalagayan niya, pipiliin mong mamatay sa pagtanggap ng trabahong ito. Paano ko makapangahas na isang batang walang hiya ang magsabi ng ganitong aroganteng salita? Halal na niyang tatawagin ng madilim na mahika para patayin si Damien. Sabi ni Damien na hindi siya gagamit ng madilim na mahika sa walang pakundangang paraan kahit nung nagkunwaring mamatay ang kabalyero sa tavern ay nagkunwari siyang hindi alam. Ngunit ang harapin ng isang madilim na mangkukulam na nalugmok na sa kadiliman ay isang pagbubukod. Nagulat ang lalaki. Paano mo nalaman ito? Para maitago ang aking mga bakas, kailangan kang mamatay. Maraming madilim na enerhiya ang umatake kay Damien, ngunit nakatakas si Damien sa palibot sa isang iglap lamang, mabilis na tumakbo pasulong. Nagulat ang lalaki sa bilis ni Damien. Tinutukan ng tama ng atake na ito ang madilim na mangkukulam, ngunit di inaasahang naghiwa-hiwalay ang buong katawan niya sa isang anyo ng enerhiya, gaano man karami ang ulit-ulit na pagtama ni Damien. Maghihiwalay ang katawan at muling magbubuo. Sabi ng madilim na mangkukulam, para sa isang bata, maganda na ang nagawa mo. Pero sa sandaling pumasok ka dito, nakatakda na ang iyong kamatayan. Lamusong ang madilim na mahika mula sa lahat ng direksyon, sinubukang lusubin ng tuluyan si Damien. Naglagay ako ng madilim na mahika sa paligid ng kuweba para mapigilan ang paghahanap mula sa simbahan. Ipapakita ko sa iyo ang lakas ng isang madilim na mangkukulam. Hindi mabilang ng mga enerhiya ang nagsasama-sama, nakatuon upang tuluyang lumunin si Damien. Pumanhawa ka na lang ng mapayapa sa aking duyan. Sa ganitong paraan matatapos ko na ang misyon ng Black Snake Gang. Yung patay na matabang baboy na naglalakad ay magbibigay din sa akin ng malaking gantimpala. Habang nakaramdam ng kayabangan ng lalaki, nanggaling ang boses ni Damien mula sa likod. Kaya pala ito ay isang sumpa ng pagkasira.
Nagulat ang lalaki. Paano siya buhay pa rin? Sa susunod na sandali, literal na pinunit ni Damien ang sumpa sa kanyang katawan. Bakit mo naiintindihan ng ganito ang madilim na mahika? Hindi sumagot si Damien. Sa sandaling ito, mas labis pang nabigla si Damien kaysa sa kanya. Nananatili pa rin ang kapangyarihan ng otoridad sa kanyang katawan. Sa kanyang nakaraang buhay, nais ni Alsad, ang hari ng mga kalansay, na lumikha ng pinaka-perpektong mandirigma. Gamit ang kanyang kapangyarihang necromantic, nakuha na ng mga Death Knight ang pinakamalakas na katawan. Ngunit hindi na kontento si Alsad. Nais niyang pag-isahin ang pinakamalakas na katawan at ang pinakamalakas na mahikal na kapangyarihan upang makalikha ng pinakahuling Death Knight. At kaya siya naging pinaka-pinagmamalaking obra ni Alsad sa buong buhay niya. Walang duda, ang hawak niya ay ang kapangyarihan ng autoridad. Hindi niya inasahan na babalik ito sa nakaraan kasama niya. Bago pa makapag-isip si Damien ng husto, muling umatake ang madilim na mangkukulam. Pinukol ni Damien ang atake gamit ang isang paa. Bakit ka pa buhay? Sabihin mo sa akin kung paano mo nagawa ito. Dapat may nakatagong baraha ang bawat isa. Bakit ko sasabihin sa'yo? At saka, dapat kabilang ang taong ito sa organisasyon ng Yulon. Sa nakaraang buhay niya, karamihan sa mga madilim na mangkukulam ay nagsisilong sa organisasyon ng Yulon. Isang organisasyong assassination na gumagamit ng madilim na mahika. Kailangan ko nang tapusin ito agad. Gusto ko sanang itago ang yaman na ito para sa pagdating ng mga kawani ng simbahan. Pero ngayon mukhang karapat-dapat kang gamitin ang bagay na ito. Ito ay isang Pulse Heiress na kayang mag-imbak ng napakalaking lakas ng mahika. Kapag naibigay na ang mahika sa Pulse Heiress, kahit ako ay mahihirapang kontrolin ito. Sa sumunod na sandali, isang malaking halimaw na puno ng mahika ang lumitaw sa harap nila. Ang madilim na mangkukulam ay sumigaw, hayaan mong wasakin ka ng kapangyarihang parang impyerno na ito. Tuluyang tinamaan si Damien ng suntok na ito, kahit ako ay agad na magiging abo kung tamaan. Isang boses ang unti-unting umalingaw-ngaw, kamanghamanghang lakas, pero hindi ka pa rin alam sa aking mga kakayahan. Ang lakas ng aking autoridad ay hindi lamang pangdepensa, sinisip-sip nito ang mahika. Ganap na nagbago ang aura ni Damien. Ang mahika sa kanyang katawan ay naging matibay. Nasipsip ng aking kapangyarihan ang lahat ng madilim na mahika. Paano mo magagawang magkaroon ng kapangyarihan ng autoridad na tanging ang pinakamalakas na demonyo sa kailaliman ng impyerno ang maaaring magmay-ari? Hindi ito tungkol sa iyo, pero mauunawaan mong ang kapangyarihan ng autoridad ay aking kasangkapan. Lubos ng galit si Damien ngayon dahil kinailangan niyang gamitin ang kapangyarihang kanyang kinamumuhian. Ang kapangyarihang ito ay ipinagkaloob ng hari ng mga kalansay. Pagkatapos, mas lalo pang nagulat ang madilim na mangkukulam. Ito ang singsing ng liwanag na tibak, isang kapangyarihang tanging ang pinakamataas na mandirigmang espada ng tao ang kayang gamitin. Sa mata ng madilim na mangkukulam, si Damien ay isang kakaiba, taglay ang kapangyarihan ng autoridad habang nagagamit din ng singsing ng liwanag na tibak. Nang bumagsak ang atake ni Damien, wasak ang buong kalawakan. Ito ba ang tunay na lakas ni Damien? Pinatay ni Damien ang madilim na mangkukulam at alaman ang lokasyon ng punong tanggapan ng grupo ng itim na ahas. Kailangan niyang tuluyang puksain ang gang ng itim na ahas. Labis na naguguluhan si Victor. Bakit biglang gustong pumunta ng binatang master sa lungsod ng Hilton? Victor, sundan mo lang ako. Malalaman mo rin ang dahilan sa lalong madaling panahon. Young Master, ang librong hawak mo ay mukhang kakaiba. Ito ay isang lihim na manual ng isang madilim na mangkukulam, isang napakahalagang bagay. Ginoo, matagal ko nang gustong itanong kung ano ang bagay na iyon na palaging naglalabas ng nakakadiring amoy. Bago makasagot si Damien, biglang huminto ang karwahe. Mukhang narating na natin ang ating paroroonan. Victor, kailangan ko ang tulong mo sa isang bagay. Ano ito? Bakit ang baho? Isa itong ulo ng tao. Nang marinig ito, agad na nanigas si Victor. Ginoo, hindi nakakatawa ang joke na ito. Pagkatapos ay binuksan niya ang bag ng mag-isa. Sa susunod na sandali, labis siyang nagulat, sumisigaw, ano ba ang nangyayari? Victor, huwag kang magpanik. Manahimik ka lang. Ipapaliwanag ko sa iyo sandali pagkatapos ay humawak sa bag. Kailangan kong dalhin mo ang dalawang bagay na ito sa isang itinalagang lugar. Makakatulong ito upang maging maayos ang ating gagawin. Sa pinto ng Black Snake Gang sa sentro ng Hilton, nagulat ako nang marinig kong may gang na naitatag sa gitna ng lungsod. Ang dalawang lalaki ay tumingin sa pinanggalingan ng boses. Sino ang may lakas ng loob na magpasimula ng gulo sa pintuan ng Black Snake Gang? Ang pangalan ko ay Damien. Anong? Damien, hindi ko siya kilala. Bigla namang naalala ng isang mata na lalaki na parang ang tao na inupahan ng boss na Dark Mage para kausapin ay tinatawag na Damien. Talagang naglakas loob kang pumunta sa aming headquarters para magpasiklab. Pagkatapos ay pinutukan ng walang buhok na lalaki ang isang signal na baril. Walang sino man ang makakakasakit sa aming itim na ahas na grupo ang magkakaroon ng magandang katapusan. Sa sandaling iyon, napalibutan si Damien, ngunit hindi siya nagpanik kahit na sinabing, sabihin mo lang kung sino ang leader nyo at papayagan kitang makaalis. Sa parehong oras, nasa itaas na palapag ng headquarters ng Black Snake Gang ang gobernador ng Hilton, kasama ang bantay at mataas na ranggong knight na si Robert. Si Walker ang nakikipag-ugnayan ng hindi tama sa dalawa. Nais ni Walker na kontrolin ang buong kalakalan ng lungsod, kaya nagbigay siya ng malaking halaga ng pera sa gobernador at si mataas na ranggong knight Robert ay kailangang tumulong lang na protektahan siya. Mapagkumbabang sinabi niya kung gaano siya kaswerte na nakuha ang proteksyon ni Robert. Malinaw na nasiyahan si Robert sa ganitong pagtrato, tumatawa at sinabing, bahala na ako, may kumpiyansa.
Patuloy na nagrereklamo si Walker sa loob. Kapag nakontrol ko na ang buong lungsod na ito, wala na kayong matapang na magtrato sa akin ng ganito. Bigla, pumasok ang isang kawal sa labas na nagsabing may nangyaring hindi maganda. Hindi mo ba nakikita na may mahalagang bisita ako? Anong kagyat na kailangan? Pagkatapos ay lumabas siya kasama ang katulong. Sinabi ng katulong na si Damien ay dumating at umatake. Nagsumpa si Walker, ang demonyong madilim na mangkukulam ay hindi pa kayang hawakan ng isang bata. Huwag kang mag-alala, mula nang dumating siya sa aming punong himpilan, may daan-daang tao na kami na sapat upang harapin siya. Ngunit sa sandaling ito, naguguluhan ang lahat ng mga tauhan. Si Damien, na uminom ng potion ng lakas, ay mukhang napakalakas. Sa loob lamang ng maikling panahon, dosenang tao ang napatay sa ilalim ng kanyang espada. Nang muling lumabas si Walker para tingnan, hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Isang tao ang Samire sa buong grupo ng itim na ahas. Bata pa siya, si Damien nga ba talaga? Sabi-sabi, si Damien ay isang walang kwentang walang silbi. Sa ganitong balita, malamang patay na ang madilim na mangkukulam na ipinadala ko. Maaari ko lamang hingin kay Robert na kumilos. Isa siyang mataas na ranggong kawal, pagkatapos lahat. Sa oras na ito, dumating na rin ang mga kawal ng lungsod dito. Nilabag mo ang mga batas ng kapayapaan ng lungsod. Malapit nang bitayin si Damien sa lugar, tinawag ang apoy na mahika para atakihin. Nang makita ito, basta na lang sumugod si Damien at tinalo ang paparating na atake. Tumaas ang lakas ng atake ng mga gwardya, determinadong patayin si Damien. Patuloy na umiikot ang mahabang espada ni Damien, sinisipsip ang lahat ng papalapit na apoy sa talem. Kahit gaano pa kalaki ang dumaan, lahat ay nasisipsip sa mahabang espada. Pagkatapos ay inihampas ang mahabang espada, muling bumalik ang mga spell ng atake sa gwardya, madali nitong napagtagumpayan ang lahat. Sa sandaling ito, iniisip pa rin ni Damien kung sino ang leader ng Black Snake Gang. Nang maramdaman niya ang malamig na nakamamatay na intensyon sa likod niya, kusang kumilos ang katawan niya upang umiwas sa gilid. Sino kaya ito? Ang kanyang pagnanais na pumatay ay para akong may kumikiliti sa aking balat. Mula sa alikabok narinig ko ang boses ni Robert. Nagtataka ako kung sino ang may lakas ng loob na magpasimula ng gulo dito. Hindi ko inakalang isang 15 taong gulang lang ang gagawa niyan. Sa oras na ito, dumating na rin ang lahat ng sundalo ng lungsod ng Hilton. Ako ang gobernador ng lungsod ng Hilton. Paano ka nang ahas na manakot sa mga mabubuting mga ngalakal ng Hilton namin? Kahit na sinasabi nilang si Walker ay isang dakilang tagapagpala ng kanilang lungsod, naisip ni Walker, tunay nga na ang pagkuha ng pera ay nagpapadali ng lahat. Ikaw ang leader ng gang na Black Snake, di ba? Hinahanap na kita. Sa totoo lang, pinoprotektahan ng gobernador ng lungsod ang isang leader ng gang. Mukhang magkasabwat kayo mula pa noon. Sabi ng gobernador na totoo ang lahat ng sinasabi ko, pero naninira ka pa rin sa akin ng ganito. Robert, bahala ka na sa iba. Ako si Robert, kapitan ng Bantay Bangungot. Ibaba mo ang iyong armas at magpasakop ka. Mukhang ayaw mong magpasurrender. Sa sandaling matapos niyang magsalita, agad na dumating ang atake. Bumaba si Damien palayo. Sa kasalukuyang antas ko, hindi ako sapat na makipagsabayan sa kanya. Sa ngayon, kailangan ko lang magtiis at pahabain ng oras. Bawat kanyang sipa ay nagpapakaba sa aking katawan. Pinilit ni Damien na umiwas sa mga atake, ngunit hindi pa rin niya nagawa. Isang sipa lang ay halos ikasira ng kanyang braso. Sa isang kisap mata, dumating si Robert sa harap ni Damien, determinado siyang patayin ito ng direkta. Hindi na makaiwas si Damien sa suntok na ito. Bigla, may isang tao na hamarang sa suntok na ito at tinulak palayo ang sandata ni Robert. Nagulat ang lahat sa paligid. Sino ka para makialam sa pagpapatupad ng batas ng kawal ng lungsod? Inalis niya ang kanyang balabal, naglalabas ng pilak puting liwanag. Itong aura, itong kasuotan, ikaw ay isang paladin. Sa pagkakataong ito, nanggaling ang boses ni Victor mula sa likod ni Damien. Ginoo, natapos ko na ang lahat ng iyong utos. Naramdaman ni Damien ang ginhawa. Victor, seryoso kang tinapos ang ipinagkatiwala ko sa'yo. Ilang oras na ang nakalipas, dumating si Victor sa simbahan. Nakatagpo niya nang minsang nagdarasal ang isang santo. Tinanong ni Victor na pagod kung ito ba ay isang sangay ng simbahan. Pumayag si Anes at nagtatanong kung may maitutulong siya. Inutusan ako ng aking batang master na dalhin ang dalawang bagay na ito sa simbahan. At sinabi ng aking batang master na ang librong ito ay naglalaman ng tala tungkol sa isang nakipag-ugnayan sa isang madilim na mangkukulam. Sa simula, hindi naniwala si Anes. Paano nakapangahas ang isang tao na makipag-ugnayan sa isang madilim na mangkukulam, ngunit nang maramdaman niya ang aura sa notebook, naintindihan ni Anes na ito ay pagmamay-ari ng isang madilim na mangkukulam. At ang simbolong ito ay eksaktong isang kasapi ng organisasyong Yulon. Tiningnan niya ang bag sa tabi niya, mabilis na kinuha ito upang suriin. Tama iyan. Ito ang Dark Mage Agito na hinahabol ng simbahan. At siya ay isang tagapamahala sa organisasyong Yulon. Talagang hindi ka panipaniwala na may makikipag-ugnayan sa mga kulto. Dalhin mo ako agad sa iyong batang Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Anes. Sa sandaling ito, nagsalita si Anes. Ikaw ba si Damien? Ang bata mo tingnan. Natanggap na namin ang iyong ebidensya at aayusin namin ito ng maayos. Nakita ito, sinabi ng gobernador na hindi tayo hahadlang sa banal na simbahan. Labis ding nagulat si Victor. Ang pagbabagong ito sa aura ay sobrang dramatic. Paano naging parang batang babae ang dating nakakatakot na paladin? Ang simbahan ay tinatawag ang sarili nitong kinatawan ng Diyos.
Tinutulungan nila ang lahat ng mahihirap na tao. Kapag humarap sa madidilim na puwersa, sila ay pantay na matuwid at kinamumuhian ng kasamaan. Lahat, ibaba na ang mga sandata ninyo. Nakatanggap ang simbahan ng ulat na may isang tao dito na nakikipag-ugnayan sa mga kulto. Hindi makapaniwala ang mga tao. Paano maglalakas loob ang isang tao na makipagsabuatan sa mga kulto hanggang hindi pa nalilinawan ang lahat, ang lungsod ng Hilton ay mapupunta sa kontrol ng simbahan. Sumigaw ang gobernador nang marinig niya. Ang Hilton ay isang lungsod na may sariling pamamahala na espesyal na pinahintulutan ng hari. Sabi ni Anes, lampas sa lahat ng kapangyarihan ng hari ang awtoridad ng simbahan. At higit sa lahat, ikaw at ang iyong kabalyero ang pangunahing mga sospek sa kasong ito. Siya ang kriminal na nagtatago ng mga kulto at kayong lahat ay mga sospek. Walker, nakipagsabuatan ka talaga sa mga kulto. Sabi ni Walker na hindi niya ginawa kailanman. Maliwanag ang ebidensya. Wala kang paraan para ipaliwanag ito. Malinaw na nakatala sa notebook na ito ang lahat, kabilang na ang binili mo at kung saan mo nakuha ang impormasyon. Hindi makapaniwala si Walker. Talagang naitala ng masamang mage na madilim ang lahat. Magsasagawa kami ng patas na investigasyon tungkol sa katotohanan nito, kaya makipagtulungan sana kayo. Hindi ko talaga papayag ang makalabas ang masamang tao, ni hindi ko kayo sisiraan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naintindihan ng gobernador. Lahat ay nasa kalkulasyon ni Damian. Naiintindihan ni Walker na kung siya ay dadalhin ng ganito, ang tanging resulta ay kamatayan. Sir Robert, talagang handa ka bang maparatanggan ng mali nila? Alam ni Robert na kung mahuli siya, ilalantad ang lahat ng kahihiyang nagawa niya. Sa susunod na sandali, nakawala siya sa mga nakapaligid, mabilis na bumunot ang sandata, sinabing ang kanyang kapalaran ay nasa kanyang mga kamay, at sinugod si Anes. Nakita ito ni Damian na sobrang hanggal ni Robert, isang mataas na ranggong kabalyero na nagdanais sumugod sa isang sagradong paladin. Bago pa makapag-react si Robert, nasa harap na niya si Anes. Isang matinding suntok ang tumama sa katawan ni Robert. Hindi makapaniwala si Walker. Sa kabila ng pagiging isang mataas na ranggong kawal, pinatay siya ni Anes sa isang sulyap lang. Tahimik na sinabi ni Anes, ang hanggal na tao. Sa wakas, naintindihan ng mga tao sa paligid na tuluyan na silang talunan. Tumingin si Damian kay Anes sa harap niya. Salamat sa kanya, nakapagpatuloy tayo ng maayos. Batay sa kanyang aura at banal na kapangyarihan, malamang si Anes ay isang santo ni Yulen. Sa 5 dakilang makapangyarihang kabalyero na pinagpala ng Diyos ng kabalyero, at isa si Yulen sa 5 dakilang kabalyero, maraming salamat sa pagtulong sa simbahan na alisin ang mga kulto. Kaya magkapantay na tayo sa usaping ito. Sabi ni Damian, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin na magkapantay na tayo. Personal na paghihiganti ang atake mo sa Black Snake Gang. Ang pakikialam ng aming simbahan ay opisyal na tumulong itago ang iyong pagkakamali. Nang marinig ito, nagsorry si Damian. Ginamit ko ang simbahan para itago ang insidente ng pag-atake. Malino na hindi inaasahan ni Anes na madaling aaminin ito ni Damian. Bagamat inatake mo ang Black Snake Gang, maganda ang iyong hangarin. Sa kabilang banda, malaki ang bounties sa mga madilim na mangkukulam. Babayaran ka namin sa lalong madaling panahon. Mga 1,000 gintong barya ang halaga nito. Malino na hindi pinapahalagahan ni Damian ang mga gintong barya. Sabi niya, ipagpapalit niya ito sa ibang gantimpala tulad ng palitan para sa mga pamamaraan ng pagsasanay sa mahika ng paladin. Medyo nagulat si Anes. Sapat na ang lakas mo para mapalayas mag-isa ang Black Snake Gang. Bakit mo gustong ng mga pangunahing paraan ng pagsasanay? Hindi pa ako nakapag-try ng mga profesional na paraan ng pagsasanay. Mahirap din para kay Anes na paniwalaan ito. Pagsasanay lang mag-isa, sapat na ang iyong lakas ng mahika para makipagsabayan sa mga knight na nasa mid-level pataas. Mukhang may malakas kang determinasyon na maging mas malakas, kaya mayroon akong isang napakagandang alok. Sumali ka sa aming simbahan at maging isang paladin. Hindi makapaniwala si Victor na ang batang master ay pwedeng maging isang paladin. Gayunpaman, mukhang walang magawa si Damian at walang pag-aatubiling tinanggihan ang alok na ito. Sabi ni Anes, pangarap ng lahat ang maging paladin. Ano man ang sabihin ni Anes, tumanggi si Damian. Sa tingin niya, magiging napaka-boring ng buhay sa simbahan. Pinapagawa sa kanya na parang aso. Pero kailangan niyang humanap ng angkop na dahilan para tumanggi. Sabi niya hindi pa siya karapat-dapat. Hindi pa niya kayang tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Sabi niya susunod siya sa Diyos bilang isang karaniwang mananampalataya. Damian, ikaw ang pinakatapat na mananampalataya na nakilala ko. Sa hinaharap, tiyak na magpapakasaya tayo ng maayos. Kasabay nito, sa bahay ni Marky Blum. Nagmadaling pumunta si Blum nang marinig na binugbog ang kanyang anak. Ngunit pagpasok niya, nakita niya ang isang eksenang nagpasindak sa kanya. Ang kanyang anak na naging isang kawal ay sobrang natakot na kumilos. Pagkatapos niyon, hinawakan ni Blum ang kanyang anak at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit patuloy lang si Brian na inuulit. Gusto niyang patayin ako. Lubos na galit si Blum. Isang mahina at hamak na pamilya ang nagmamaliit sa aking anak na parang ganito. Agad na pinadala ang mga tao sa manor ni Damian. Ipapaalam ko sa kanya na walang magandang katapusan ang sino mang mananakot sa pamilya naming Blum ilang araw ang lumipas. Kumusta? Ako si Anes. Isang paladin na kaanib ng simbahan. Nang makita ito, naisip ng ama na nakagawa na naman ng gulo si Damian, nagpunta lang siya ng ilang araw at nagdala pa ng problema sa mga tao sa simbahan. Tumingin ng matindi si ama kay Damian.
Ayaw na niyang makisali pa sa mga tao sa simbahan. Kahit na gusto mong manatili dito ng ilang araw, medyo kulang ang aming mga kwarto. Mananatili kami ng ilang araw. Ang ginto na ito ang aming bayad sa upa. Nakikita ito, agad na sinabi ng ama. Manatili kayo hanggat gusto ninyo. Naisip ni Damian na matako sa pera ang ama niya. Nagpasalamat si Anes na pumayag silang imbestigahan ang Dark Mage. Ito ang iyong hinahanap. Ito ang mga paraan ng pagsasanay na pinili at iniwan ng mga naunang karanasan. Bakit dalawa ang mga libro? Naalala ko na isa lang ang hiningi kong training method. Isa ay ang paraan ng pagsasanay sa nakasisirang espada at ang isa naman ay ang paraan ng pagsasanay sa aura na kailangan mo. Sobrang dami ng mga paraan ng pagsasanay. Ang sabay-sabay na pagtuturo sa akin ng lahat ay nakakapagod. Anong gagawin mo ngayon? Ngayon sisimulan ko na ang pagsasanay sa aura. Sa kasalukuyan sa kuweba ng madilim na mago, sinusuri ng mga kasapi ng simbahan ang datos ng pananaliksik ng madilim na mago. Sabi nila, hindi ba sa tingin mo kakaiba, si Ahito ay isang senior na miyembro ng Yulon na ilang beses nakatakas sa pagbubukod ng simbahan. Kahit na pangunahing nag-aaral si Ahito ng mga sumpa, hindi niya dapat mamatay sa kamay ng isang bata. Sa totoo lang, nagduda na rin ako tungkol dito. Pero sinabi ni Anes na si Damian ang pumatay sa kanya. Talaga bang mapagkakatiwalaan natin si Damian? Lubos mong mapagkakatiwalaan si Damian. Nanggagaling ang boses ni Anes mula sa likod. Nakita ito, sinabi ng dalawa na hindi namin sinusubukan ang iyong paghuhusga. Gusto ko lang malaman kung paano niya nagawa yon. Sabi niya na naiiwasan niya ang mga atake ng madilim na mago. Pagkatapos ay pinatay niya ito gamit ang isang espada mula sa likod. Naging magulo ang pakiramdam ng dalawa. Talaga bang ganito kasimple ang paggawa nito kahit na siya ay isang uri ng sumpa? Dilagang mang hindi magaling sa laban ng madilim na mangkukulam, hindi siya dapat mapatay ng isang bata. Sabi ni Anes, nagduda rin ako noong una. Pero nang makipaglaban siya sa Black Snake Gang, nang hihintay ako sa malayo, pinapanood siya. Napakagaling ng kanyang kasanayan sa espada. Pinapatay niya ang mga kasapi ng Black Snake Gang ng napakabilis. Kaya niyang gamitin ang kanyang espada upang matuno ang mga magic na atake. Hindi lang basta natunaw ng mas kamangha-mangha. Ibinalik niya ang mga atake. Sa pagkakataong ito, bukas na bukas ang kanilang mga bibig sa hindi kapanipaniwalang gulat. Gamit ang espada upang tunawin ang mga magic na atake at ibalik ito, kailangan ng kahit isang antas ng manggagamot ng espada. Naiintindihan ni Anes na hindi maaaring maging manggagamot ng espada si Damian. Kailangan niyang magkaroon ng napakalakas na potensyal sa espada sa panahong ito. Dumating na rin ang mga kabalyero ng pamilya Blum sa lugar ng pamilya Damian. Ang tao ay si Garrick, isang mataas na ranggong kabalyero ng pamilya Blum. Nasa doon ba ang pamilya Damian? Ang tungkulin ng marquis sa atin ay arestuhin si Damian. Hindi mahalaga ang buhay ng iba. Tanging ang dugo ng naghihingalong marangal na ito ang makapagtatanggal ng kahihiyang dulot sa pamilya Blum. Sa panahong ito, dahan-daang naglakad mula sa likuran ng isang matandang lalaki. Sabi ni Garrick, ikaw ba ang pinuno ng pamilya Damian? Matapos ang pagtanggap ng positibong sagot ng matanda, walang pag-aatubiling pinarusahan ni Garrick siya. Nagsimula ang pagpatay. Hayaan ang bawat pulgada ng dugo na basain ang buong lupa. Sa panahong ito, nililinis si Victor ang bakuran. Tumingin sa ingay na nagmumula sa likod. Dumating na ang mga kabayo ng digmaan na may mga kabalyero. Sa oras na ito, nakatapos na rin si Anes at ang tatlo pang iba ng karamihan sa investigasyon. Ang daloy ng aura sa paligid ay nakatawag ng pansin sa tatlo. Unti-unting nagsasama-sama ang aura sa hangin papunta kay Damian. Sa bawat hininga, nararamdaman nilang lumalakas ang aura. Nilibak si Anes sa tabi niya. Ang itinuro ko ay isang paraan ng pagsasanay sa nakasisirang aura na nangangailangan ng napakataas na antas upang maabsorb ang nakapaligid na mahika. Ngunit nagawa niya ito sa loob lamang ng ilang oras na pag-aaral. Nabalik siya sa kanyang senses. Damian napansin na nakatingin sa kanya nang may paghanga ang lahat. Natapos mo na ba ang investigasyon? Sabi ni Anes na oo. Tapos na. Hindi ko akalain na ganito kalakas ang pagkaunawa mo sa aura, Damian. Salamat ito sa paraan ng pagsasanay na ibinigay mo sa akin. Mas maganda ito kaysa sa karaniwang mga paraan ng pagsasanay. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga pananaw ng maraming kabalyero. Sa kanyang nakaraang buhay, isa rin siyang dalubhasa sa espada kaya mas naiintindihan niya ang bilis ng pagsasanay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Damian na nakakaramdam ng magic sa paligid ang isang aura ng kamatayan sa hangin. Anes, wala na tayong oras mag-usap. May nakapasok na sa aking teritoryo. Kailangan kong agad na makabalik dito. Tumakbo papunta sa teritoryo ng buong bilis. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Damian. Sino mang magtatangkang saktan ng kanyang pamilya ay kailangang mamatay. Binubugbog si Victor sa teritoryo ng pamilya. Hahayaan mong hindi sundin ang utos ko. Sabi mo sa akin kung nasaan si Damian. Dalhin mo si Damian dito sa amin. Kahit mamatay pa ako, hindi ko sasabihin kung nasaan ang binatang Panginoon. Nang marinig ang gulo, agad na sumigaw si ama na tumigil. Sino ka para utusan akong tumigil? Ako si Count Hassan ng teritoryong ito. Victor, ayos ka lang ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Paano makakaatak ang mga sagradong kabalyero sa mga inosenteng tao? At pumunta sa teritoryo ng iba para atakihin ang mga inosenteng tao, nais ni Count Hassan Marquis Blum na makita ang iyong anak na si Damian. Alam kong magbibigay sagupaan si Blum sa atin. Pero hindi ko inasahan ng ganitong kalupit na paraan. Si Garrick ay kilala sa kanyang malupit na kalikasan.
Kapag naibigay niya ang kanyang anak, malamang na maging isang dagat ng apoy ang buong teritoryo. Kahit mamatay siya, bilang ama hindi niya ipagkakanulo ang anak niya. Ang itsura mo ay nagsasabi na ayaw mong ipasa ang anak mo. Sa ganitong paraan, sirain ninyo ang lahat dito bago dumating si Damian. Nababaliw na ba kayo? Hindi pinapayagan ng ganitong kalupitang pag-uugali sa pagitan ng mga may lupa. Gusto niyo bang mamatay? Isang mababang tinig ang umalingaw sa paligid. Ang aura ng mahika kay Damian ay sobrang lamig. Nagulat si Garrett. Kailan siya lumitaw doon? Dahan-daang nilakad ni Damian patungo kay Victor. Labis na natakot ang mga kabalyero sa paligid. Ang kanilang mga katawan ay nag-utos na huwag gumalaw. Kung gagawin nila ang isang bagay ng padalos-dalos, kamatayan ang naghihintay sa kanila. Victor, ayos ka lang ba? Dahil nararamdaman mong buhay pa ang aura ni Victor, dapat mong ikatuwa. Kung may mangyari kay Victor, kayong lahat ay mamamatay dito. Ikaw ba si Damian Hoxon? Anong mga palusot ang ginamit mo para talunin si Brian? Tumingin si Damian kay Garrett ng may pang-iinsulto. Gusto mong subukan, kumaway si Garrett ng kamay niya. Talunin mo siya. Papatirahin mo siya sa harap ko. Sa halip na tamaan, niyayakap ni Damian ang palso ng tao. Pinadadala siya sa ere sa isang suntok, hindi makapaniwala ang kabilang tao sa nangyari. Bago pa siya makapag-react, tinulak siya palayo gamit ang isang paa. Sa loob ng isang segundo, pareho nang nahulog ang dalawang mid-level na kabalyero. Nakita ito ni Garrett at nilakad papunta kay Damian. Hindi ka talaga si Damian Hoxon. Nagulat si Damian. Hindi mo inasahan na sasabihin ni Garrett ito. Malamang ay ipinadala ka ng mga politikal na kalaban ng pamilya Blum. Nang marinig ito, tila walang magawa si Damian. Habang sumisigaw si Garrett, tinatanong kung sino ang nagpadala sa iyo. Sabi ni Damian, mas mabuting suriin mo ang utak mo. Sobrang malikhain ang pag-iisip mo. Sabi ni Garrett, kung ayaw mong magsalita, hayaan kitang dalhin para sa interogasyon. Mukha siyang napakalakas. Hanggat nakakalapit siya sa saklaw ng aking pandama, kaya ko siyang talunin. Isang hakbang lang ang layo, at ganap kong mapapamahalaan at madadali siya sa aking ritmo. Dahan-daang umusad si Garrett ng kalahating hakbang. Ngayon na, mabilis na kinuha ang espada sa likod para umatake. Ngunit di inaasahan, madaling na-block ni Damian ang tiyak na suntok. Ngumiti si Damian. Hindi pa sapat ang lakas mo. Nakita ito ni Garrett, agad siyang umatras. Nabigla siya, napigilan niya talaga ang aking atake. At nararamdaman ko ang mapanganib na aura mula kay Damian. Dapat ay ilusyon lang ito. Pagkatapos, sobrang bilis na mga saksak ang umatake kay Damian. Kahit gaano pa kalakas ang atake ni Garrett, napapangalagaan ni Damian ng madali. Hindi makapaniwala si Garrett. Madali niyang nawasak ang bawat suntok ko. Sabi ni Damian, oras na para sumugod. Agad na tinamaan ni Damian si Garrett sa suntok na ito. Pinilit ni Garrett na umiwas, ngunit lalo nang naging mahirap makita ng malinaw ang mga atake. Sa sumunod na sandali, direktang sinipa ni Damian si Garrett. Garrett, pagod na pagod sa pagdepensa gamit ang mahabang espada, pinakawalan at tinulak palayo. Labis siyang ayaw mawalan. Hindi siya maaaring matalo. Hindi talaga pwedeng matalo. Nagsisigaw habang sumusugod kay Damian. Maingat na tiningnan ni Damian. Ito ang pinakahuling atake ng isang kawal, ang espada ng Lion King. Parang 10,000 espada na nagsisilabasan mula sa lahat ng direksyon. Ngunit sa mata ni Damian, malinaw na nakaposisyon ang tunay na espada. Nagdikit lang ang mga ito ng bahagya. Agad na nabasag ang longsword ni Garrett. Nabigla si Garrett. Paano nangyari ito? At ginamit ni Damian ang pagkakataon para itulak ang kanyang mahabang espada sa braso ni Garrett. Naputol ang braso ni Garrett. Ang mga sigaw niya ay umalingaw-ngaw. Nanalo ba ang binatang Ginoo? Nagpakita ng disbelief ang mukha ni Garrett. Talo ka na. May sasabihin ka ba? Hindi ko alam kung sino ka, pero talo na ako. Pabayaan mo na ako. Inisumbong mo ang aking pamilya. Saktan si Victor. Ngayon sinasabi mong pakawalan kita, hindi ka na dapat humingi ng tawad sa akin ngayon. Pagkatapos ay inalagaan siya ni Victor at ang iba pa ng may pagmamahal. Ginoo, pakiramdam ko'y may lakas pa ako. Hindi na natin siya pwedeng saktan pa. Talagang papatayin natin siya kung magpapatuloy tayo. Sa oras na ito, sinabi na rin ni tatay na tama na. Humingi na sila ng tawad. Hindi talaga natin sila pwedeng patayin. Hindi naman talaga planong patayin ni Damian sila. Ngayon ay hindi pa ang tamang panahon para tuluyang kumontra sa pamilya Blum. Kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang pamilya. Si Damian ay natalo ang mataas na ranggong kabalyero ng pamilya Blum. Pero kung hindi maresolba ang bagay, magpapatuloy ang paghihiganti ng pamilya Blum. Sa oras na ito, mabilis na bumalik si Anes at tinanong kung ano ang nangyari. Nang makita si Anes, ang simbahan ay isang napakagandang protektibong payong. Marahil sa pagkakataong ito matutulungan niya ako. Matapos maunawaan ang nangyari, sinabi ni Anes na simple lang ang bagay na ito. Dahil tinulungan mo ang simbahan na pumatay sa madilim na salamangkero, maaari kang ideklara bilang kasapi ng alliance ng simbahan. Ang pamilya ninyo ay pamilya ng mga kasapi ng alliance. Nang marinig ito, sinabi ng ama ng ganito, maaaring maiwasan natin ang paghihiganti ng pamilya Blum. Pagkatapos ay nagsalita si Damian, narinig mo rin ang usapan namin. Bumalik ka at sabihin sa Blum na kabilang na tayo sa alliance ng simbahan. Kung magpatuloy siyang maghiganti, tanggapin ang galit ng simbahan.
Matapos paalisan ng mga kabalyero ng pamilyang Blum, tinawag ni Ama ang isang pagtitipon ng pamilya. Hindi natin maaaring asahan na ganap na makikialam ang simbahan sa ating alitan sa pamilya Blum. Sa huli, hindi makikialam ng malalim ang simbahan sa mga problema sa pagitan ng mga may lupa. At alam ni Anes na mayroon pang hindi mabilang na paraan ng pamilya Blum upang maghayganti. May mga aspeto na hindi na kayang makialam ang simbahan. Mahigpit na naintindihan ni Damian ito. Ngayon kailangan niyang humingi ng proteksyon sa mas mataas na mga noble. Ito ang pinakamainam na solusyon. Iwan mo na ang susunod sa akin. Iisipin ko ang lahat ng paraan para mapakalma ang insidenteng ito. Count Hassan, paumanhin po sandali. Isang boses ng isang kawal ang nanggaling sa gilid. May isang tao mula sa pamilyang Gould dito. Naguluhan si tatay. Wala kaming pakialam sa pamilyang Gould. Wala kaming anumang koneksyon sa pamilyang Gould. Pero sinabi nila na nag-utang ang batang master at nag-mortgage ng lupa. At ngayon, dumating na ang araw ng pagbabayad. Damian, totoo ba ang sinasabi niya? Isa ka pa ring walang kwentang walang silbi. Ipinabot ng katulong ng pamilya Gould ang kanyang paumanhin sa pagpasok. Ngayon ang nakatakdang araw ng pagbabayad. Sa nakaraang buhay niya, ipinaupa niya ang lupa para sa pera upang mabuhay sa kasiyahan. Magkano pa ang utang ko na gintong barya? Ang orihinal na utang ay 200 gintong barya. Dagdag pa ang interest, ngayon ay 300 gintong barya na. Nagulat si Damian. Talagang isang masama siya sa nakaraang buhay niya. Tinitingnan ng naiilang na ekspresyon ni Damian, mukhang hindi ka makakalikom ng ganong karaming gintong barya. Kaya kailangan mong yumuko at humingi sa akin ng ilang araw pa. Naintindihan ng lalaki na hindi talaga kayang bayaran ni Damian. Gusto lang niyang makita ang ekspresyon ng mga mataas at makapangyarihang may lupa na nakiusap at nanlilimos sa kanya. Walang pag-aatubili, direktang pinabagsak ni Damian ang mga kalalakihang malapit sa kanya sa lupa. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa pang kawal. Nabigla ang katulong na Gould. Anong sinasadyang gawin mo? Gusto nilang pilitin akong yumuko. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Pagkatapos ay nilakad niya ang lalaki. Sa ngayon, hindi pa ako makakaisip ng ganong karaming gintong barya. Pakidala niyo ako sa harap ng iyong Panginoon. Magbabayad ako sa ibang paraan. Matapos magpaalam sa kanyang pamilya, nagtungo si Damian sa Gould family. Makalipas ang ilang araw, nakarating siya sa Gould Estate. Tunay na karapat-dapat sa mansyon ng isang duke, napakaganda nito. Di nagtagal, pumasok si Damian sa silid. Ang nakababatang anak ni Count Hassan, si Damian. Sabi ng alalay ko na hinahanap mo ako. Sa totoo lang, umutang ako mula sa pamilyang Gould, pero sa ngayon, wala akong kakayahang bayaran ito. Gusto kong bayaran ang utang sa ibang paraan. Iyon ay, sa pamamagitan ng pagkatalo sa panganay na anak ng pamilya Blum, si Sword King Michael. Ito ay nagpasindak sa lahat ng nasa paligid. Damian, mukhang may alam kang mga lihim na impormasyon. Sa kasalukuyan, may nadiskubreng minahan ng ginto sa hangganan ng mga pamilya Gould at Blum. Masama na ang ugnayan ng dalawang pamilya kaya maraming alitan ang sumiklab. Ang naging resulta nito ay panalo si Sword King Michael sa pamamagitan ng napakalakas na laban. Ito ang dahilan kung bakit lalong lumalakas ang pamilyang Blum habang palala ng palala ang posisyon ng Gould. Kung matutulungan ko ang Gould na maresolba ito, syempre matatapos din ang aking utang. Nabigla si Duke Gould. Talaga bang kampante ka sa sarili mo? Sabi-sabi nila na natalo mo ang ikalawang anak ni Blum. Ipinakita ni Damian na hindi ito chismis, kundi katotohanan. Talaga bang kaya mong talunin ang panganay na anak ng pamilyang Blum, si Michael, siya ay kinikilala bilang pinakabatang henyo. Kahit na malakas si Michael, mas malakas ako kaysa sa kanya. Isang kabalyero sa kanilang tabi ang sumigaw na hindi siya kapanipaniwala. Mukhang isang 15 o 16 na taong gulang na bata lang siya. Bukod pa rito, naghahanap si Lady Chelsea ng mga makapangyarihang mandirigma. Kahit ano paman, makakahanap si Lady Chelsea ng perpektong solusyon. Nang marinig ito, tumingin si Damian sa kanya. Talagang marunong magpasimula ng gulo ang taong ito. Hindi ito walang saysay. Damian, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Simple lang. Kailangan ko lang ipakita na may sapat akong lakas. Hayaan mo lang ang kabalyero sa tabi ko na gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake para tamaan ako. Hindi ako ay iwasan at hindi niya ako masasaktan. Nang marinig ito, galit na galit ang lalaki. Isang batang-bata na may ganitong aroganteng tono. Hindi ka panipaniwala. Sang-ayon ako sa iyong alok. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa lugar ng pagsasanay. Sabi ni Victor, hindi ba nandito tayo para bayaran ang utang? Ginoo, bakit bigla kang nakipag-away? At ang kalaban ay mukhang sobrang galit. Ginoo, ano ba talaga ang ginawa mo? Sivo, maaari ka nang magsimula. Pagsisisihan mo ang pagmamaliit sa akin ng sobra. Sabi ni Damian, bilasan mo na. Nagsisimula na akong antukin. Huwag kang magsisisi. Gagamitin ko ang pinakamalakas kong suntok. Habang patuloy na tumataas ang aura ng lalaki, naiinis na ba siya ng sobra sa akin, patuloy pa rin siyang umaakyat hanggang sa maabot nito ang sukdulan. Inatake niya si Damian ng walang awa. Sa isang kisap mata, nasa harap na niya ito. Dali-daling itinaas ni Damian ang kanyang espada sa harap niya. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga espada, agad na nabasag ang mahabang espada ni Damian sa mga piraso. Matinding tinulak ang suntok papunta sa dibdib ni Damian. Bumagsak pabalik si Damian ng tamaan. Nagulat ang lahat ng nakakita, ngunit sa susunod na sandali, pilit na pinigil ni Damian ang kanyang pag-urong.
Hindi makapaniwala ang lalaki. Totoo bang nakaharang ang isang bata sa pinakamalakas kong suntok, medyo kulang pa rin ang lakas ng suntok na iyon? Itinuturing mo bang patunay ito sa sarili ko? Sa sandaling ito, nakaupo roon si Duke Gold na naguguluhan. Talagang nakakagulat ito. Ikaw ang kauna-unahang nakatanggap ng ganitong atake at nananatiling masigla. Napatunayan ni Damian Hoxton ang kanyang lakas. Walang sino man ang pinapayagang magtanong o magduda. Ngumiti ng bahagya si Damian. Umabot na ang kanyang lakas sa antas na pang-advance. Sa harap ng atake ng isang mid-level na kabalyero, hindi niya kailangang magdepensa dahil hindi man lang nakalusot ang kabalyero sa kanyang mahiwagang depensa. Sabi ni Gold, at ito ang dalawang ito ay mga kapatid ko. Ang laban na ito ay tungkol sa kaligtasan ng pamilya Gold. Huwag mong pipigilan ng mga kapatid namin. Mag-uumpisa na tayo ng pagsasanay. Pwede ka nang umalis ngayon. Narinig ko na ang laban na ito ay gumagamit ng 3-match format. Interesado rin ako sa kakayahan ng kabalyero ng Duke, pero sa susunod na sandali, hindi makapaniwala si Damian. Lahat sila ay puro palabas lang at walang tunay na kapangyarihan. Sa madaling salita, puro pagpapakita lang sila. Kung totoong makikipaglaban, tiyak na matatalo ang pamilya ng Duke. Sa oras na ito, tinatanong ni Gold, ano sa tingin mo kay Damian? Siya ay isang napakalakas na kabalyero at kayang agad na tawagin ang mahiwagang proteksyon kapag tinamaan. Sa tingin mo kaya nating manalo sa laban? Sa palagay ko, may malaking hamon pa rin. Sa tatlong laban, kailangang manalo ka muna sa dalawa upang manalo. Ibig mong sabihin, kailangang magpakitang gilas din ang iba nating mga kawal. Sa sandaling ito, naging madilim ang mukha ni Damian. Para silang naglalaro lang sa duelo na parang laro ng bata. Kailangan kong makahanap ng paraan para sanayin sila o tiyak na talo tayo. Talagang gusto mong makilahok sa laban gamit ang ganitong antas ng kakayahan. Inaalipusta niyo ba kami? Ang tapang niyo pa naman sa amin. Wala akong tina-target na sino man partikular. Sinasabi ko lang na kayong tatlo ay mababa ang antas. Kung gusto ninyong patunayan ang sarili ninyo, salubungin ninyo ako ng sabay-sabay. Kayong tatlo. Nang marinig ito, nagalit ang tatlo at walang pag-aatubiling umatake kay Damian. Ngunit sa sandaling papalo na sila, bigla silang lahat nauntog at nawalan ng malay. Pagkatapos ng isang sandali, nagising ang mga lalaki at tiningnan ang iba pang mga nakahandusay sa paligid. Hindi niya maalala kung paano siya natalo. Nakatingin ng matalim kay Damian, sino ka ba talaga? Hindi na dahil sa sobrang lakas ko. Kayo tatlo ay masyadong mahina. Kung talagang gusto ninyong makilahok sa laban sa loob ng 3 araw, kailangan ninyong tanggapin ang aking pagsasanay. Pagkatapos mong matapos ang araw-araw mong pagsasanay, ipagpapatuloy ko ang iyong training. Wala akong pakundangan sa pagdidisiplina sa iyo. Hanggat maaari kaming makapaglingkod sa Duke, pakiusap turuan mo kami sa pagsasanay. Sa sandaling ito, nagsalita ang alalay ng Duke. Ginoo Damian, sa wakas nakita na kita. Inutusan ako ng Duke na imbitahan ka. Nandito na si Lady Chelsea at nagdala ng isang makapangyarihang mandirigma. Ama, nakabalik na ako. Natapos ko na ang ibinigay mong gawain. At nakatagpo ako ng isang kabalyero na ang lakas ay lampas sa imahinasyon. Hindi nagsalita si Gold. Tumingin lang siya sa lalaking nasa harap niya. Ako si Gilek. Nang marinig ito, lahat ng nasa paligid ay nagulat. Gilek, ang mapagsamantalang kawal. Yung nag-iisa na pumatay sa lahat ng sibilyan ng isang lungsod. Ama, ipinangako sa akin ni Gilek na tutulungan niya kaming makilahok sa laban sa pamilya Blum. Lahat ay pumayag. Kung si Gilek, dapat mas malakas siya kaysa kay Haring Espada Michael. Magandang balita na handang ipaglaban ang pamilya Gold. Pero napili na ang isang kinatawan. Ipapakilala ko muna siya sa'yo. Si Damian Hoxton ang napili kong kinatawan. Chelsea ang sigaw. Ama, sinabi ko na maghintay ka hanggang sa makabalik ako bago magpasya tungkol sa kinatawan. Sabi ni Gold na sinabi mo yon, pero hindi ko kailangang sang-ayunan. Nasa laro ang kaligtasan ng pamilya Gold. Hindi ko maaaring basta-basta palitan ang kinatawan. Tatay, nagsasawa ka na. Hindi ko pa naririnig si Damian Hoxton. Talaga bang maaasahan na ipagkatiwala ang kapalaran ng pamilya sa isang hindi kilalang tao? Sabi ni Gold, kumpara kay Gilek, talagang walang reputasyon si Damian. Pero kayang-kaya ni Damian na tumagal sa isang buong atake ng isang mid-level na kabalyero nang hindi man lang nasasaktan kahit kaunti. Ayaw mo lang tanggapin ang mga pagsisikap ko. Ikaw ang panganay na anak ng Duke na binigyan ng permiso na maging bastos sa harap ng mga bisita at makipagtalo sa mga nakatatanda. Kahit ang mga nakatatanda ay maaaring mali ang paghuhusga. Nakita ito ni Damian na para bang medyo may tensyon ang relasyon ng ama at anak. Chelsea, kahit ano pa ang sabihin mo, pag-uusapan ko ito sa iba. Maaari kang magpahinga muna. Bigla siyang natawa. Gilek. Ginoo, pareho lang tayo ng kasarian. Pwede nating ayusin ito sa paraan ng mga lalaki. Isang labanan sa pagitan namin dalawa. Ang mananalo ang magpapakita at magre-representa. Hindi mali si Gilek. Siyempre, maaaring tayong piliin ang mananalo na magpapakita sa laban. Ginoo Damian, ano ang palagay mo? Naiintindihan ni Damian na isa na namang pagsusulit ito mula sa Duke. Sabi ni Damian, naniniwala rin ako na dapat lumaban ang mas malakas. Pero sa tingin ko, hindi natin kailangang pumunta sa lugar ng laban. Maaari nating pagpasyahan ng mananalo dito mismo. Nang marinig ito, natawa si Gilek. Natatakot ako na masisira ang kamay ng iyong anak. Subukan mo kung kaya mo. Sa susunod na sandali, mabilis na kinuha ni Gilek ang kamay ni Damian. Ngunit sa susunod na sandali, agad siyang nahuli ni Damian at pinagsak ng malakas sa lupa.
Hindi makapaniwala si Gold. Natalo si Gilek sa isang galaw lang, pasensya na, medyo sumobra ako sa lakas. Mababaw ang salita ni Damian. Nagulat ang kawal na knight ni Gold. Nang malapit ng mahawakan ni Gilek si Damian, pinigilan niya ito gamit ang kanyang braso at isinakay sa kanyang likod, ginamit ang lakas ng kalaban laban sa kanya. Ganyang klaseng teknik, talagang hindi basta-basta itong batang si Damian. Nang makaalala, dahan-daang bumangon si Gilek. Paano mo nagawang gawin ito sa akin, papatayin kita. Habang papalapit na siyang umatake kay Damian, biglang hindi na makagalaw si Gilek. Hindi ka ba natatakot na maglabas ng sandata sa harap ng duke? Kung gusto mong mamatay, tutuperin ng matandang ito ang iyong hiling. Ang bigat ng kanyang aura, lubos na natakot si Gilek. Talagang karapat-dapat siyang maging kawal ng duke. Tiyak na isang tunay na makapangyarihang tao ang matandang ito. Ikaw ay isang panauhing dinala pabalik ni Ginoong Chelsea. Sa pagkakataong ito, patawarin ko ang iyong pagkakasala sa paghahawak ng armas bago ang duke. Pero tandaan mo, ito ang una at huling pagkakataon. Gold ay pumalakpak. Kahit na may maliit na insidente, malinaw na ang resulta. Chelsea, nakita mo na. Ang pagpili kay Ginoo Damian ang pinakamagandang desisyon. Sabi ng ebolusyon ng kabalyero sa tabi nila, hindi ito patas. Hindi siguro nakapagpahinga ng maayos si Gilek mula sa kanyang paglalakbay. Kung pareho silang nasa pinakamataas na kondisyon, tiyak na panalo si Gilek. Ang pinakamahalaga, eksperto si Gilek sa armas, hindi sa pakikipaglaban ng walang armas. Nang marinig ito, sumang-ayon din si Chelsea. Kailangan natin ng mas patas na kalakaran sa laban. Tumigil ka na sa paghahanap ng dahilan. Ito ay isang ganap na pagkatalo at dominasyon. Ama, hindi ko tinatanggap ang resulta ng laban na ito. Chelsea, tumahimik ka. Ito ay laban para sa kaligtasan ng pamilya, hindi para magpasiklab ng galit. Nang marinig ang sigaw ng kanyang ama, napagtanto ni Chelsea na lampas na siya. Pasensya na. Hindi ko dapat ginawa yon. Ginoong Duke, maaari ba akong makiistorbo? Handang-handa akong tanggapin ang laban na iminungkahi ni Ginoong Chelsea. Sa huli, ito ay tungkol sa kaligtasan ng pamilya Gold. Matapos ipakita ang kanyang napakalakas na lakas, bakit pa niya tatanggapin ang hamon? Bagamat hindi maintindihan ni Gold, pumayag pa rin siya. Labis namang naguguluhan si Victor kung bakit siya pumayag. Sabi ni Damian, may mga dahilan ako kung bakit ko ito gagawin. Pagkatapos ay huminto siya sa paglakad. Ito ang panday na binanggit ng Duke. Espesyal na ipinagawa ng Duke ang mga natatanging armas para kay Damian. Tapos na ang longsword na inutos ni Lord Duke. Lahat nito ay para kay Lord Damian. Pwede kang pumili ng malaya. Talagang karapat-dapat sa isang duke. Maraming uri ng longsword. Biglang napansin ni Damian ang isang longsword sa sulok. Nang makita ito, sinabi ng panday na ito ay isang longsword na ginawa ng kanyang amo. Ang espada na ito ay hiniling ng isang mandirigma na minsang nagsilbi sa ilalim ng duke. Dahil sa isang emergency, hindi niya ito nadala. Tinanong ni Damian kung ang material ng espada na ito ay resonance steel. Ang material na resonance steel ay maaaring makipag-ugnayan sa mahikal na lakas ng isang tao, kaya't nakakaatake sa mga kalaban. Pagkatapos ay walang pag-aatubili na ipinakita ni Damian na gusto niya ang espada na ito. Pinasok ni Damian ang isang bahagyang piraso ng mahika sa espada. Sa susunod na sandali, isang patong ng mahika ang bumalot sa mahabang espada. Habang papalabas na sana si Damian, may isang tao na hamarang sa kanyang daan. Ako ang katulong ni Lady Chelsea. Inaanyayahan ni Lady Chelsea si Ginoong Damian na magkita. Wala akong kailangang pag-usapan sa iyong ginang. Sinasabi ng aking lady na mayroon siyang isang bagay na gusto ni Lord Damian. Nag-isip si Damian sandali, magpatuloy ka na. Nais kong malaman kung ano ang nais gawin ng iyong lady. Di nagtagal, narating sila sa kwarto ni Chelsea. Naghihintay sa iyo ang aking ginang sa loob. Pumasok si Damian sa kwarto. Parang pamilyar ang amoy na ito. Damian, matagal na kitang hinihintay. Ano ang nais mong ipakita sa akin? Pinapakita ni Damian na ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Sabi ni Chelsea, isa lang ang hinihiling niya na mag-withdraw ka mismo. Parang hindi ka masyadong kampante na mananalo si Gilek kaya pumunta ka rito para hilingin na umatras ako. Napakadali lang kay Gilek na makipag-ugnayan sa'yo. Ayokong lang talaga mag-aksaya ng lakas bago makipaglaban sa pamilya Blum. Dahil pumunta si Lady Chelsea para hanapin ako, anong pakinabang ang makukuha ko kung mag-withdraw ako? Maaari kitang bigyan ng kasikatan, katayuan, pera, kahit ano pa ang gusto mo, maaari mong makuha. Talagang hindi kaaya-aya ang ganitong ugali, sabi ni Damian ng mga bagay na ito. Mas may pakinabang ang duke kaysa sa iyo sa pagbibigay nito. Kung mamatay ang ama, sa huli, ako ang magmamana ng posisyon ng duke. Sabihin mo sa ama na magbibitiw ka sa posisyon bilang kinatawan. Ngumiti si Damian. Tinanggihan ko ang iyong alok, nabigla si Chelsea. Paano mo ako tinanggihan? Ipinakita ni Damian ang mayabang ng ngiti. Mukhang nagulat siya kung bakit hindi ako naapektuhan. Pagpasok ko, napansin ko ang pamilyar na amoy. Ito ang manika na kontrolado ng dark magic. Sino mang amoy nito ay susunod sa utos, ngunit ang kanyang sariling kapangyarihan ay ganap na sumisipsip sa dark magic. Lady Chelsea, wala na akong masasabi pa sa'yo. Magkita tayo sa lugar ng labanan. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Tiyak na matutupad ko ang lahat. Sa ngayon, hindi pa ako masyadong nangangailangan. Gusto ko lang maging masaya ang pamilya ko. Napakahalaga ng pamilya mo sa'yo, hindi ba? Dahil hindi epektibo ang mabubuting salita sa'yo, makikipag-usap na lang ako sa ibang paraan.
Kung hindi ka magbibitiw sa laban, papatayin ko ang iyong pamilya. Ngunit sa sandaling lumabas ang salita sa kanyang bibig, sa sumunod na sandali, mahigpit na ni Damian ang kanyang hawak sa leeg ni Chelsea. Kahit sino ka man, kung magtatangka kang gumawa ng masama laban sa aking pamilya, papatayin kita ng walang pag-aatubili. Nang marinig ang gulo, pumasok ang mga kawal na nagmamakaawa na pakawalan si Lady Chelsea. Sa isang iglap, biglang nawala si Damian sa kinaroroonan niya. Sa isang kisap mata lang, bigla siyang lumitaw sa likod ng dalawang lalaki. Nagulat ang lalaki. Nakatali ang kanyang leeg. Dahan-daang nagsalita si Damian. Ito ay isang maliit na sugat lamang. Kung gagamit ka ng potion ngayon, walang magiging panganib sa iyong buhay. Chelsea, tandaan mo, huwag mong iisipin na kumilos laban sa aking pamilya. Kung hindi, sa susunod papatayin kita. Tinanong ng katulong kung ayos lang si Ginoong Chelsea. Hindi makapaniwala si Chelsea na talagang minumura siya. Marston, lumabas ka rito. Ginoo, ano ang nangyari? Bakit hindi gumana ang madilim na potion ng mahika kay Damian? Hindi mo ba sinabi na magiging nasa aking kapangyarihan siya kapag naamoy niya ito? Bihirang tao ang may kakayahang labanan ng mahika. Marahil meron siyang resistensya sa mahika, kaya hindi siya mapigilan. Walang pakialam kung ano ang dahilan. Kailangan tumulong ang organisasyon ninyong Yulan na maging duke ako. Bumalik ako ngayon para makuha ang posisyon ng duke. Galit na galit si Chelsea sa kwarto, hindi alam na nakatayo si Damian sa bubong-buong oras at nakikinig sa lahat ng kanilang plano. Pagbalik niya sa kwarto, nag-isip-isip si Damian. Hindi ko akalain na makikilala ko muli ang mga miyembro ng Yulan dito. Mula sa aura na inilalabas ni Gilek, natuklasan ko ang madilim na presensya. Pero hindi ko inasahan na nakikipagsabuatan si Chelsea sa mga madilim na mangkukulam. Hindi planong sabihin ni Damian sa duke ng pauna. Gagamitin ko ang laban bukas para ilantad ang Dark Mage. Sa araw ng laban, nakakatakot talaga ang lakas ni Gilek. Mukhang napakalakas ni Gilek. Sa palagay mo kaya talaga mananalo si Damian, batay sa reputasyon, mataas ang tsansa na manalo si Gilek. Nang marinig ito, sobrang tuwa ng dalawa. Ibig bang sabihin nito ay makakatakas na tayo sa kamay ni Damian? Simula nang tanggapin ang pagsasanay ni Damian, araw-araw kaming walang awa na pinapahirapan. Kahit na gusto ko ring makita na mabaygo yung lalaking yun minsan, sabi ng pakiramdam ko, hindi maaaring matalo si Damian Hawkson. Sabi ni Gilek, sobrang nagulat ako. Akala ko pagkatapos ng kagabi, tatakbo ka na. Sobrang marami mong sinasabi ng walang kwenta. Mukhang puno kayo ng kumpiyansa pareho. Ngayon na ang pagkakataon nyo para maglaban. Nagsimula na ang laban. Kahapon ay naging padalos-dalos ako, kaya nahuli mo ako nang hindi ko napapansin. Ngayon hayaan mong pasanin kita ng maayos. Hindi mapapansin na madilim na kapangyarihan ng bamalat sa katawan ni Gilek. Sa susunod na sandali, sa tunog ng pagbuga ng hangin, inatake niya si Damian ng mabilis. Nakita ito ni Damian, ngunit hindi siya nag-alala. Itinaas niya ang kanyang mahabang espada, pagkatapos ay bahagyang pinindot ang talam gamit ang kanyang daliri. Hindi na makausad pa ang dambuhalang palakol ni Gilek. Nagulat si Gilek. Anong nangyari? Parang may hangin na pader. Pumutok ang katawan ni Damian ng makapangyarihang aura ng mahika. Agad na umatras si Gilek. Hindi makapaniwala si Gilek. Kung naantala siya ng isang segundo, maaaring may masamang nangyari. Ngayon ay nararamdaman niya ang mga alon ng lamig sa kanyang katawan. Nagtataka si Chelsea. Bakit parang kakaiba ang itsura ni Gilek? Medyo nagulat ang duke, pagkatapos ay ngumiti. Parang kilala ko ang kakayahang ito. Sa sandaling ito, nais lamang ni Gilek na tapusin agad ang laban, nag-iisip na manalo sa bilis. Patuloy na nag-i-inject si Damian ng mahikal na lakas sa kanyang mahabang espada, sa kanya ito pinukol. Hindi nakikita ni Gilek ang mga ataking mahika na sumabog sa kanyang katawan. Nang walang pagkakataon si Gilek na mag-isip, walang sawang nagpatuloy si Damian sa pag-atake. Tanga, kung may lakas ka, makipagsabayan ka sa akin ng patas at tapat, sabi ni Damian, ang hanggal na tao. Ito ang tunay na teknik sa musika ng espada, isang paraan ng atake na nilikha ng dating santo ng espada na pinagsasama ang kasanayan sa espada at mahikal na kapangyarihan. Bago si Damian, nag-api si Gilek ng walang laban. Di nagtagal, nagsimula nang bumaluktot mula sa katawan ni Gilek ang madilim na aura. Ito ay ikinagulat ng lahat sa paligid dahil biglaang nailabas ni Gilek ang orihinal na madilim na aura. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Damian. Sa wakas ay ipinakita ang iyong tunay na anyo, nagsimulang makaramdam ng takot si Chelsea. Yung gago, si Gilek na nag-expel ng madilim na mahika, ang kanyang katawan ay nagsimulang tumanda ng mabilis. Di nagtagal, naging matanda na siya. Ito ay dahil naubos ng madilim na mahika ang kanyang lakas ng buhay. Sa sandaling ito, nagmukhang naguguluhan ang duke. Paano naging ganito si Gilek? Ito ang resulta ng paggamit ng madilim na mahika. Pinahusay ng madilim na mahika ang kanyang katawan at lakas. Lahat ng nasa paligid ay nagulat. Paano nagagamit ng tao ang madilim na mahika? Ginoo Damian, hindi ka mukhang nagulat. Alam mo na ba, alam ko na kahapon, pero gusto kong mahuli muna ang mastermind bago sabihin sa'yo. Nagulat ang duke. Ibig mong sabihin may isang mastermind. Oo, Ginoo Gould. Nakapasok na ang mastermind sa mansyon ng duke. At nang marinig ito, agad na nagpanik si Chelsea at sumigaw na wala siyang alam tungkol dito. Galit na galit ang duke. Paano mo nagawang dalhin ang isang madilim na mangkukulam sa mansyon ng duke? Pagkatapos ay sumigaw si Gould na hulihin ng mga sundalo siya. Ikulong ang lahat na may kaugnayan kay Lady Chelsea. Nagsimula ng mangamba ang puso ni Chelsea.
Kung mahuli siya, mabibigo ang lahat ng kanyang plano. Sumisigaw, mga bantay ko, agad na magligtas sa akin. Pagkatapos nagsimula ng mag-away ang mga bantay mula sa magkabilang panig, Gold ay nagsalita ng galit. Inaresto ni Hilki si Lady Chelsea, sabi ng nakatayo sa likod niya, bilang utos mo. Sa gitna ng kaguluhan at pagtutulungan ng lahat, dahan-daang naglakad ang matanda pasulong. Lady Chelsea, tumakbo ka agad. Hahawakan namin siya. Sinasabi mong huhuliin mo ako, dahan-daang hinayla ng matanda ang kanyang mahabang espada, dahan-daang inikat ito ng sobrang bagal. Pakiramdam ni Chelsea ay para bang umiindayog ang hangin mismo. Agad siyang yumuko, naguguluhan sa nangyayari. Biglang lumampas sa bilis ng tunog ang tila mabagal na enerhiya ng espada sa sumunod na sandali. Agad na napatay ang dalawang lalaking nasa harap. Lady Chelsea, sumuko ka na lang. Ang mga mata ni Chelsea ay puno lamang ng takot. Sumisigaw, Sivo, halika agad at iligtas ako. Nang marinig ito, unang nanlaki si Sivo. Palaging maganda ang treto sa kanya ni Lady Chelsea. Hindi niya kayang tumahimik at panoorin siyang mamatay. Sa susunod na sandali, determinado, hinaranggan niya ang daan ni Chelsea. Nang makita ito, bahagyang tumango si Damien. Ang tanga mo. Sivo, malaki ang naitulong mo sa pamilya ng Duke. Gusto mo bang maging kaaway ng Duke? Palagi kang pinahahalagahan ng Duke. Gusto mo bang maging kaaway ng Duke para sa isang madilim na mangkukulam? Kung ipipilit mong gawin ito, wala na akong magagawa kundi kitilin ka dito. Nang marinig ito, nakabawi si Sivo ng kaunting katinoan. Yumuko si Sivo at sumuko na sa paglaban. Hanggang sa dinala si Chelsea, paulit-ulit niyang sinasabi na siya ay inosente at ang kanyang ama. Sabi ni Gold, inutil ka lang. Halos na ninyong wasakin ang buong pamilya Gold. Kung malaman ito ng simbahan, lahat ng Gold ay papatayin. Ilagay si Chelsea sa kulungan. Bahagyang ngumiti si Damien. Nakipagsabuatan sa mga madilim na mangkukulam at sinubukang saktan ng aking pamilya, kailangang kitilin ko kayo. Sa tulong ni Damien, natuklasan nila ang madilim na mangkukulam na nakatago sa mansyon ng Duke. Pero kahit gaano pa nila sila tinarantado, sinasabi ng lahat na konektado kay Chelsea na hindi nila alam kung ano ang nangyari. Ang tanging naramdaman lang nila ay amoy ng isang pabango at pagkatapos ay nawala ng malay. Tigilan na silang tanungin. Kontrolado lang sila ng madilim na mahika. Nais ni Chelsea na palawakin ang kanyang impluensya kaya ginamit niya ang madilim na mahika upang kontrolin sila. Unti-unting tumingin pabalik ang nakatatanda, hindi maiwasang huminga ng malalim sa loob. Ginoo Chelsea, bakit mo ginawa ito? Para kay Chelsea, kasalanan nito lahat ng kanyang ama. Mula simula hanggang katapusan, ang nais lang niya ay ang pagkilala ng kanyang ama. Gusto ko lang marinig siyang sabihin isang pangungusap, ikaw ang aking ipinagmamalaking anak. Pero kahit anong gawin ko para mapaligaya siya, palagi siyang seryoso, kitang-kita pa ang pagkamuhi sa mata niya. Kung ayaw mo talaga sa akin, bakit mo ako ibinalik sa mansyon? Isang boses ng gwardya ang nanggaling sa likod. Ginang Chelsea, ito ang pagkain mo para sa araw na ito. Naiintindihan ni Chelsea na hindi talaga siya pwedeng sumuko ng ganito. Kinuha niya ang pagkain. Kailangan niyang mabuhay. Ngunit ang gwardyang nasa tabi niya ay nagpakita ng malamig na mga mata. Sa sandaling ito, kakapagtapos lang ni Damien ang pagsasanay. Ginoo, nakabalik ka na. Hiniling sa iyo ni Duke na hanapin siya. Nagbago ang eksena. Damien, subukan mo ito. Ito ang paborito kong alak. Kahit na hindi ito masyadong mahal, sa tingin ko ito ang may pinakamahusay na lasa. Sa isang iglap, medyo lasing na si Duke Gold. Sa paningin ni Damien, para bang nilulunod ng alak ang Duke sa kanyang mga problema. Tungkol sa problema ni Chelsea, plano ko pa rin humingi ng tulong sa simbahan. Nakawala ang pangunahing mastermind na Dark Mage. Nagulat si Damien. Sabi ng Duke na nahuli namin ang lahat ng mahalagang kasapi ni Chelsea pero walang bakas ng madilim na mangkukulam. Ang aking kapabayaan ito. Akala ko kapag kasama si Hilki, hindi makakatakas ang madilim na mangkukulam. Pagkatapos ay nagsalita si Damien. May inilabas bang tiyak na impormasyon si Chelsea tungkol sa Dark Mage, nilinggan ng Duke nang walang magawa. Ayaw sabihin ni Chelsea. Hindi ganyan si Chelsea noon. Kasalanan ko ito lahat. Ang ina ni Chelsea ay isang karaniwang tao. Noong bata pa ako, nakilala ko ang kanyang ina habang naghaunting sa labas. Ganito nagsimula si Chelsea. Ako ay isang Duke. Paano ako magpapakasal sa isang karaniwang tao? Kaya nang dumating ang ina at anak na naghahanap sa akin, pinalayas ko sila. Hanggang sa isang araw ilang taon ang lumipas, bigla kong naisip kung kumusta na sila. Kaya nagpadala ako ng mga tao para imbestigahan. Namatay ang ina ni Chelsea sa isang salot pero nakaligtas si Chelsea. Kaya dinala ko siya pabalik. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang ginawa ko. Pero alam ko na palaging nais ni Chelsea na maging bahagi ng aking pamilya at mapansin ako bilang isang Duke habang may walang sawang mga politikal na kalaban na nakabantay. Inilayo ko si Chelsea, gusto ko lang siyang mabuhay ng pinakakaraniwang buhay mayaman. Ngingiti ng mapait ang Duke. Mukhang nakainom ako ng sobra ngayon at nasabi ko ng sobra. Bigla, may boses ng isang katulong mula sa labas. May nangyari, Ginoo Gold. Anong nangyayari? Ginoot ginang Chelsea, nagpakamatay siya sa kulungan. Hindi makapaniwala si Gold. Paano nangyari ito? Pinili ni Chelsea ang paraan ng pagpapakamatay. Mula nang mamatay si Chelsea, 3 araw nang nanatili si Duke Gold sa kanyang kwarto. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing nagpakamatay si Chelsea. Parang tapos na lahat pero may mas malaking problema na lumalabas.
Ayon sa paraan ng Dark Mage, hindi sila makakatakas ng ganito kabilis. Sa parehong oras, si Sivo, na nalaman ng pagkamatay ni Chelsea, ay nag-iinom na lang para mapalipas ang kalungkutan. Paulit-ulit niyang sinasabi na kasalanan niya ito. Dapat sana ay iningatan kita ng buong buhay ko. Malabo na naalala ni Sivo ang unang pagkikita nila ni Chelsea. Tinanong ni Chelsea kung masasabi niya bang natuwa si tatay kung ibibigay niya ang mga bulaklak na ito kay tatay. Sa sandaling iyon, pumasok si Lady Chelsea sa kanyang puso. Puno si Sivo ng pagsisisi, hindi na niya muling makikita si Lady Chelsea. Ginoo Sivo, ayos ka lang ba? May boses na nanggaling sa kanyang likuran. Tumingin si Sivo pabalik. Bakit ka nandito? Unang nanlambot ang mukha ni Sivo. Pagkatapos ay niyapos niya ng mahigpit ang katulong sa pader. Maliwanag mong alam na nakikipag-ugnayan ang ginang sa mga madilim na mago. Bakit hindi mo ito pinigilan? Ngayon, naninindigan ka na sa harap ko. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita ngayon? Pumunta ako dito para hanapin ka at umaasang makakaganti ka kay Lady Chelsea. Anong paghihiganti? Anong sinasabi mo? Hindi nagpakamatay si Lady Chelsea. Namatay siya dahil hindi na niya kinaya ang torture sa kulungan. Anong ibig mong sabihin niyan? May ebidensya ka bang magpapatunay niyan? Ginoo Sivo, wala akong ebidensya. Pero nakita ko ang katawan ni Lady Chelsea. Buong katawan ni Lady Chelsea ay puno ng mga peklat. Nang marinig ito, lalo pang napaluha si Sivo. Hindi makapaniwala kung gaano kahirap si Chelsea bago siya pumanaw. Sabi ng katulong, siguradong ang duke ang gustong itago ang katotohanan na sila ang pumatay kay Lady Chelsea. Kaya ginamit nila ang pagpapakamatay ni Lady Chelsea bilang dahilan. Ginoo Sivo, pakiusap, tulungan mo si Lady Chelsea na maghiganti sa duke. Magtulungan tayo na wasakin ng pamilya Gold. Ang amoy ng itim na mahika na puppet ni String ay sumangga papunta sa katawan ni Sivo. Dahil sa labis na kalungkutan, wala nang depensa si Sivo. Ginoo Sivo, inaabangan ko ang iyong paghihiganti para kay Lady Chelsea. Hindi ko akalain na ganito kadali ang makontrol ang isang mid-level na kabalyero. Karaniwan, hindi gumagana ang mahikal na ito sa mga mid-level na kabalyero. Ngayon, nakatuon si Ginoo Sivo sa kalungkutan. Si Chelsea ang pinakamalakas na kahinaan ni Sivo. Kung malaman niya na kami ang sanhi ng kamatayan ni Chelsea, mas lalo siyang mababaliw. Kailangan pa ba talaga nating habulin si Damien Hoxon? Sa tulong ng aking tagapag-ulat sa loob ng simbahan, nalaman ko na pinatay ni Damien si Ahito. Pinakamahalaga, nakikialam ang kanyang pag-iral sa plano ng Lord na yon. Nagtatangka ang madilim na mangkukulam na maglunsad ng isang sabuatan laban sa pamilya Gold at sinasabi na sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin niya si Damien. Hindi pa rin alam ni Damien ito at patuloy pa rin siyang nagsasanay ng kanyang mahikal na kapangyarihan. Tatlong madilim na anino sa kanyang likuran ang nanonood kay Damien, naghihintay ng 3 oras. Sa susunod na sandali, nagsimula silang maglunsad ng lihim na atake mula sa gilid, determinado nilang talunin si Damien. Biglang nag-flash ang mga kandila sa paligid nila sa isang hangin. Sa parehong sandali, naglaho ang anyo ni Damien mula sa kinaroroonan niya. Sa isang iglap, muling lumitaw siya sa likod ng mga umaatake. Nang makita ito, mabilis na hamarang ang mga umaatake sa suntok ni Damien, ngunit hindi nila inaasahan na ang tama ni Damien ay may dalang ilang daang libra ng puwersa, na agad silang pinadudulas palabas. Sobrang ingat nila sa kanilang pagpapanggap pero natuklasan pa rin niya sila. Nagpapakita si Paul Mond ng pagkadismaya. Sa isang suntok lang na ito, tuluyang naubos ang lakas ni Paul. Ang tagal mong naghintay sa akin. Talagang nakaluhod ka sa likod ko ng 3 oras bago sumugod. Sinabi ko sa iyo na pwedeng sumugod ka sa akin kahit kailan pero ni minsan hindi mo pa ako natamon. Sabi ni Paul Mond na parang magpapakaseryoso na naman sila sa isang araw ng napakabagsik na pagsasanay pero sinasabi ni Damien na walang training sa susunod na 2 araw. Hindi makapaniwala si Paul Mond. Lahat ay nagtatanong kung tuloy ba talaga ang training. Kinumpirma ito ni Damien. Masaya si Paul. Akala niya'y magpapahirap siya buong araw sa training, hindi niya inasahan na ikakansela ito. Sa loob ng 2 araw, haharap tayo sa pamilya Blum. Kailangan mong magpahinga ng maayos sa panahong ito, huwag munang magdiwang ng masyado. Sa iyong pahinga, pag-isipan ng mga teknik sa laban na itinuro ko sa iyo kamakailan. Pero sa kanilang pag-iisip, nitong mga nakaraang araw, palagi lang tayong binubugbog ni Damien. Parang hindi niya tayo tinuruan ng anumang tunay na teknik, nakikita ang kanilang mga ekspresyon, humihinga ng malalim si Damien. Mukhang hindi pa talaga nila naintindihan. Ang aking pagsasanay para sa kanila ay hindi simpleng pag-atake, kundi pagtuturo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga teknik sa aktwal na laban. Sa susunod na sandali, tinitingnan ni Damien si Paul Mond sa harap niya at ngumiti ng may kasiyahan. Mukhang may isa sa kanila ang nakaintindi ng kahit kaunti. Sabik na naghihintay si Damien na muling makipaglaban kay Michael. Pagkalipas ng ilang araw sa malawak na lupa, sabi ni Gold na parang huli na sila. Damien, tingnan mo, ano sa palagay mo sa hukbo ng pamilya Blum sa kabila natin? Ito ay isang armadong grupo na may mataas na kasanayan. Sa kagamitan man o sa moral, puno ito ng espiritu ng pakikipaglaban. Malinaw na nararamdaman ni Damien ang napakalakas na pagbabago sa mahika mula sa pamilya Blum. Malakas na tumawa si Gold. Tama ka, Damien. Bagamat medyo hanggal si Blum, alam niya talaga kung paano mag-training ng isang hukbo. Sumisigaw si Hilt, aking Panginoon Duke. Nagmumungkahi ang tagapagdala ng mensahe ng pamilya Blum na magtagpo ang 2 panig. Dahil inirekomenda nila ito, halikan at makipagkita tayo ng maayos.
Sa sandaling ito, sa kampo ng Blum, si Blum ay umaatungal ng galit. Malapit na tayong magkita ng mga miyembro ng pamilya Gold. Gaano pa katagal ang plano mong matulog? Tamad na boses ang sumagot, tatay, ang ingay mo sobra. Nanunood pa sana ako ng magandang panaginip at ginayos mo ako, tatay. Si Michael ito mismo. Sinasabi ni Blum na napakahalaga ng laban na ito. Dapat kang makipaglaban dito. Pwede akong makipagduel anumang oras. Sa huli, mga kaharap ay mga duwag lang. Nang marinig ito, wala nang magagawa si Blum sa kanyang anak. Matulog ka na lang, pupuntahan ko si Damien Hoxton mag-isa. Nang marinig ito, agad na tumayo si Michael. Bakit nasa kampo ng Duke si Damien? Sinasabi ko na sa'yo, sumali na si Damien sa panig ng Duke. Kung talaga nandun si Damien Hoxton, mas magiging masaya ang mga pangyayari. Gold, matagal na. Nagkasundo tayo sa oras ng pagkikita at huli ka na, Blum. Duke Gold, isang maliit na bagay lang ito. Siguradong hindi ka magagalit sa isang bagay na ganito kamaliit, mataas ang tensyon sa kanilang unang pagkikita pa lang. Sir Hill, matagal na kitang hindi nakita. Sabi ko na sa'yo dati na magiging boring ang pagsunod sa Duke. Dapat sumali ka na lang sa pamilya ng Blum. Sinasabi ni Hill na iaalay niya ang kanyang buhay sa Duke. Sa pagkakataong ito, mausisa namang tanong ni Blum kung sino siya. Sinasabi ni Gold na si Damien Hoxton yon. Nagulat si Blum. Si Damien ay isang binatilyo lamang. Siya ang nakatalo kay Brian. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, gusto ko siyang turuan ng leksyon mismo. Ngunit nang madama ko ang mahina niyang aura, nagpakita si Blum ng gulat na ekspresyon. Sa totoo lang, nararamdaman ko ang isang mapanganib na presensya mula sa kanya. Nararamdaman ko ang parehong aura mula sa kanya tulad ni Michael. Tumatawag siya para lumabas si Michael. Narinig ito ni Michael at bumubulong, Ama, ilang beses na kitang sinabihan na masyadong malakas ang boses mo. Nang makita ni Michael si Damien, bigla siyang napaatras sa sobrang gulat. Pagkatapos, ipinapakita niya ang isang ekspresyon ng labis na kasiyahan. Sa wakas, nakatagpo na ako ng kalaban na karapat-dapat humarap sa akin, Damien Hoxton. Mabilis siyang pinigilan ni Blum at dahil sa paalala ni Blum, nakalabas si Michael sa kanyang takot. Nakikita ito, nagsasalita si Hill, ang pagdadala ng armas habang nakikipagnegosasyon ay labis na kawalang galang. Sinasabi ni Gold na ang pagtuturo ng espada sa mga may katungkulan bago ang isang laban ay isang seryosong krimen. Sinasabi ni Blum na katangahan lang ng anak niya yon. Hindi na kailangan gawing malaking bagay. Pero hindi balak palampasin ni Gold ito. Paano mo balak akuin ang responsibilidad dito? Tinitigan ni Blum si Michael, nagtatanong kung bakit ganoon na lang ang pagkalito ni Michael. Sa mata ni Michael, parang isang halimaw mula sa kailaliman si Damien. Pakiramdam ko'y para akong naging biktima habang tinitingnan niya ako. Malinaw na ayaw ni Gold palampasin ang magandang pagkakataong magpasimula ng gulo. Dahil nangyari na ito, hindi na ako gagamit ng masyadong malaking ingay tungkol dito. Malinaw na hindi makapaniwala si Blum na papayagan ni Gold na makalampas ito ng ganoon lang. Tiyak na, sinabi ni Gold na gusto niyang magdagdag ng bagong pusta sa laban. Nakikita ang kampi ni Gold na may kampi, kahit ano pa ang pusta, tinatanggap namin ng buong pamilya Blum ang lahat. Mag-ayos na tayo dito sa lugar ng labanan. Pagkatapos ay naghahanda na siyang umalis. Tatawag si Blum kay Michael na nasa ilalim pa rin ng shock, aalis na tayo. Nakikita si Blum na nasa hindi pabor, labis ang kasiyahan ni Gold. Magkikita tayo sa laban. Pagkatapos umalis ni Blum, tinanong ni Gold kung bakit hinawakan ni Michael ang espada niya laban sa iyo. Wala akong ideya kung bakit siya nag-react ng ganito kalakas. Sa totoo lang, medyo nagulat si Damien. Sa totoo lang, nakabuo na si Michael ng isang ika-6 na pakiramdam sa laban. Kasabay nito, muling tumingin si Michael ng matindi kay Damien. Bakit ka ngayon lang naglabas ng espada, nilalabag nito ang mga tabo sa pagitan ng mga may lupa? Anak, nakita mo ba, Damien Hoxton? Nang makita niyang maglabas ako ng espada, ngumiti na lang siya na para bang alam niyang gagawin ko ito. Nang marinig ito, labis na nabigla si Blum. Ngunit sa susunod na sandali, ipinakita ni Michael ang isang masiglang ekspresyon. Hindi pa ako nakatagpo ng kalaban na ganito ang nagpapasaya sa akin. Hindi maisip ni Blum. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpakita si Michael ng ganitong ekspresyon mula nang siya ay ipanganak. Pasensya na kung na-excite ako ng sobra. Paano mo nalutas ang sitwasyon na naidulot ko? Huwag kang mag-alala. Ano man ang mga pusta, ang huling panalo ay para lamang sa atin, ang pamilya Blum. Malapit ng opisyal na magsimula ang laban. Napakahalaga ng unang laban. Nakakaapekto ito sa morale ng sundalo. Habang iniisip ni Gold ang ayos ng mga mandirigma, may boses na nanggagaling sa likod. Si Sebastian Vincent. Si Master Damien ang inilaan para harapin si Michael. Maaari akong magrekomenda ng kandidato para sa unang laban. Tumingin si Damien pabalik sa tatlong tao. Huwag lang magrerekomenda ng isa sa tatlo, ayos lang. Sabi ni Damien, sang-ayon ako sa panukala ni Sir Vincent. Bumaling si Vincent sa kanya nang may pasasalamat at sinabi, ang rekomendasyon ko para sa unang mandirigma ay ang aking anak na si Fabian. Sinasabi ni Fabian na tiyak na hindi niya bibigwin ang inaasahan ng kanyang ama at mananalo siya para sa Lord Duke. Narinig ko na ang anak ni Vincent ay isang mandirigmang may malaking talento rin. Inaasahan kong magdadala siya sa atin ng tagumpay. Nagtatampo ang ekspresyon ni Damien. Ang kabalyerong ipinadala ng pamilya Blum ay nagngangalang Ronald. Tinitigan ni Fabian ang lalaking nasa harap niya. Ako si Kabalyer Fabian, nagsisilbi sa pamilyang Gold.
Sabihin mo ang iyong pangalan. Ang pangalan ko ay Ronald. Isa lang akong karaniwang tao. Nang marinig ito, naging galit si Fabian. Isang karaniwang tao lang ang may lakas na makisali sa labanan ng mga kawal. Sa susunod na sandali, nawala na si Fabian sa kanyang kinalalagyan. Isang anino ang bumusina papunta kay Ronald. Nabibigla ang mga sundalong nanunood mula sa labas. Talagang nakakatakot ang bilis ni Kaballero Fabian. Sa isang kisap mata lang, nakataas na ang espada papunta kay Ronald. Sa uling sandali, madali niyang naiiwasan ang atake. Nababahala si Fabian kaya binago niya ang ritmo ng kanyang atake. Libo-libong saksak ang umatake mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit madali pa rin ni Ronald na mapigil ang lahat. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakaramdam ng takot si Fabian. Malinaw na hindi sila magkapantay ng antas ng kalaban niya. Ipinagpatuloy niya ang pagsubok na gamitin ang kalamangan ng kanyang mahabang espada para tamaan si Ronald. Ngunit biglang hinugot ni Ronald ang kanyang mahabang espada mula sa likod. Ang tila mabagal na atake ay kasing bilis ng kidlat. Inihampas mula sa gilid, nanlaki ang mata ni Fabian. Biglang naalis ang kanyang braso, hindi man lang nakapag-react si Gold. Tinalo si Fabian sa isang iglap lang. Dahan-dahan nagsasalita si Ronald. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang marangal o isang karaniwang tao. Ang nais ko lang ay ang tagumpay. Nakita ito, labis na natuwa si Blom. Laging sa amin ang tagumpay, ang pamilya Blom. Kahit na alam ni Damien na matatalo na ang laban na ito, hindi niya inasahan na magiging napakasang-ayon ang kalaban. Sa sandaling ito, matindi ang titig ni Gold sa pamilya Blom, halatang hindi niya inaasahang gagawin nila ito ng napakasama. Ang pamilya Blom ay umabot na sa isang kakaibang antas sa paghahangad ng tagumpay. Damien, sa tingin mo ano ang dapat nating gawin sa susunod na round? Sa umasang-ayon ng mga sundalo sa likod na si Damien ang dapat umakyat. Susunod ako sa ayos ng duke, pero kung ako ang mauuna, walang makakatalo kay Michael sa susunod na laban. Pero, may re-recommenda ko ang isang tao para sa ikalawang laban, Your Grace. Gold ay labis na curious kung sino ito. Paul, ikaw na ang pangalawang laban. Tandaan mo ng mabuti ang training na ibinigay ko sa'yo. Siguradong mananalo ka sa round na ito. Sabi ni Gold na hindi naman espesyal na magaling na kabalyero si Paul, pero sabi ni Damien na naipasa na niya ito sa training. Siguradong panalo si Paul sa laban na ito. Huwag kang mag-alala, Your Grace. Sa sandaling ito, nanginginig si Paul sa takot. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinapadala ni Damien. Nananatiling malinaw sa kanyang isipan ang eksena kung saan pinalo ni Fabian ang balikat niya. Siyempre pa, bata pa siya. Ayaw niyang maging isang army. Kaya ikaw ang kabalyero mula sa pamilya Gold, mukha kang hindi mapagkakatiwalaan. Ang pangalan ko ay Shuichi. Sabihin mo ang pangalan mo. Sa pagkakataong ito, parang hindi niya naririnig ang mga salita niya, iniisip lang na hindi talaga siya karapat-dapat sa kanya. Talagang nadismaya ako sa'yo. Akala ko si Damien Hoxton ang makikipaglaban. Hindi ko inasahan na magpapadala ang duke ng isang mahina tulad mo. Pahintulutan mo akong tapusin agad ang kabalbalang ito. Nagsisimula ng bumalat ang enerhiya ng espada sa kanyang tibak. Nakikita ito, pinipilit ni Paul na mag-concentrate. Sa isang iglap, malapit ng tamaan si Paul ng lalaki, pero hindi pa nakikilos si Paul. Dali-daling umiwas ang kanyang katawan, ngunit dahil sa inertia, malakas na bumagsak si Paul sa lupa. Hindi makapaniwala si Shuichi. Talaga bang na-block niya ang atake ko? Siguro ay swerte lang. Sa sandaling ito, labis ding nagulat si Paul. Bakit parang pamilyar ang pakiramdam na ito? Bago pa makapag-isip si Paul, muling sumugod ang atake ni Shuichi. Muling naiiwasan ni Paul ang atake sa isang awkward na paraan, ngunit nagdudulot din ito ng alikabok sa paligid nila na nagkukubli sa paningin. Sa susunod na sandali, biglang lumitaw mula sa alikabok ang atake ni Shuichi. Paul, na para bang nakikita ang atake, kumilos ng kusang loob. Hindi talaga naniniwala si Shuichi na aksidente lang ito. Maaaring maipaliwanag ang una at ikalawang beses bilang swerte, pero ang pangatlo ay may dust na nagbabara sa paningin. Sa sandaling ito, mas gulat si Paul kaysa kay Shuichi. Talaga niyang maipapasa ang mga atake. Tumingin siya pabalik kay Damien. Kaya ba ito kung bakit naniwala ka na tiyak na mananalo ako? Tumingin si Damien kay Paul. Mukhang naintindihan mo na. Isang bagay. Noong nakaraang pagsasanay, ginamit ko ang teknik ng espada ng Lion King ng pamilya Blum para tumama kay Paul. Matapos ang walang katapusang mga sesyon ng pagsasanay, nakabuo na ang katawan ni Paul ng muscle memory para sa espada ng Lion King. Kaya kahit hindi mo nakikita ang atake, kusang kumikilos ang katawan mo. Ngayon, habang pinapanood ang galaw ng espada ni Shuichi, napagtanto ni Paul kung gaano siya kabagal. Ang mga tila mabilis na atake ay hindi kailanman kasing taas ng antas ni Damien Hoxton. Pinapansin ni Paul ang isang kahinaan sa atake ni Shuichi, tahimik na nagpapasalamat kay Damien sa pagtulong sa kanya na lampasan ang sarili. Sa sumunod na sandali, tinusok niya ang kanyang espada sa lalamunan ng kalaban. Sa sandaling ito, hindi makapaniwala si Gold. Talagang nanalo siya sa laban. Ang lakas mo, pero nalampasan ko na ang sarili ko. Ang panalo ay nakakatuwang pakiramdam. Sa sandaling ito, naging seryoso ng husto ang itsura ni Gold. Tulad ng inaasahan, siya na rin ang huli. Michael ay mukhang labis na nababahala. Damien Hoxton, matagal na kitang hinihintay. Sana mabigyan mo ako ng isang ganap na bagong karanasan. Labis akong nasasabik sa ating labanan. Pero sabi ni Damien na hindi siya excited kailanman.
Sa loob ng maraming taon, walang nakapagpasaya sa akin tulad mo. Matagal na akong naghahanap ng kalaban na kayang makipaglaban sa akin bilang isang katapat. Nang marinig ito, ngumiti si Damien. Ang ibig mong sabihin ay isang katulad na kalaban, nagbibiro ka siguro. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Michael na may matinding handgereng gamitin ang espada, sumisigaw, Damien Hoxon, huwag mo akong bibiguin. Bago pumasok si Michael sa arena, hiningi ni Shuichi na ipapatay siya ni Blum. Nagdulot siya ng kahihiyan sa pamilya Blum. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ang kalaban lang ang mas malakas sa'yo. Bukod dito, huwag kang mag-alala. Mayroon kaming Michael. Hindi pa kailanman natalo si Michael. Ganap na sumasang ayon si Shuichi. Ang lakas ni Michael ay labis na sa kanilang pangunawa. Pagkatapos, sinabi niya kay Shuichi na magpahinga ng maayos habang pinapanood ang paurong na anyo ni Shuichi. Naiintindihan ni Blum na mas malakas si Shuichi kaysa sa kanyang kalaban. Pero kahit gaano pa kalakas ang atake ni Shuichi, perpekto nitong naiiwasan ng bawat suntok. Ang teknik ng espada ng Lion King ay ipinapasa ng pasalita, ngunit ito ay naibunyag. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Michael ang panginginig ng kanyang katawan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niyang mabilis ang tibok ng kanyang puso ng ganito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatagpo ako ng kalaban na kayang makipantay sa akin. Tiyak na matatalo ko siya at mananatili ang tagumpay ng pamilya Blum. Matagal nang natututo si Michael ng espada mula sa kanyang ama mula pagkabata. Noong una niyang natutunan, sobra siyang nasasabik. Kahit gaano kahirap ang teknik, natutunan ito ni Michael sa isang sulyap lang. May di matatawarang dedikasyon siya sa espada at nais niyang makita ang iba pang mga dalubhasang mandirigmang espada sa mundo. Ngunit sa pamamagitan ng paulit-ulit na laban, naging manhid si Michael na wala ng motibasyon. Inaasahan niya ang pakikipagduelo sa mga kilalang kabalyerong mahistrado sa espada, ngunit natuklasan niyang napakababa ng kanilang lakas. Unti-unting, nagsimula ng maging nakakainip para kay Michael ang pakikidigma sa espada. Hindi na niya mahanap ang kalabang karapat-dapat na makipaglaban, hanggang sa nakita ni Michael si Damien. Ang pagtayo lang niya sa harap niya ay nagpapakaba sa kanyang katawan ng walang kontrol. Damien Hoxon, ito ang kalaban na pangarap ko. Huwag mo naman akong biguin. Ikaw lang ang tanging itinuturing kong karibal na makipaglaban sa akin ng pantay. Ngunit ngumingiti si Damien ng may pagmamaliit. Ang ibig mong sabihin ay maglaban bilang magkapantay, nagbibiro ka siguro. Pagkatapos niyang magsalita sa isang hininga lang, agad na bumaba si Michael kay Damien. Pero para kay Damien, parang isang snail ang atake ni Michael. Hinahayaan lang niyang nakataas ang ulo upang iwasan ang mabilis na suntok ni Michael. Nang makita ito, ngumingiti si Michael. Ngayon ay isang tunay na kawili-wiling laban ito. Pagkatapos ay umiikot siya ng kanyang espada, sinubukang saksakin si Damien mula sa gilid. Hinawakan lang ni Damien ang taybak ng bahagya at pinakawalan ni Michael ang lakas ng puwersa na nagtulak sa kanya palayo. Nakatulala ang mukha ni Michael. Hindi niya nakita kung paano tinulak ni Damien ang suntok na iyon. Kasunod yun, matindi at marahas na sinipa ni Damien si Michael na agad na itinaas ang kanyang espada sa dibdib upang harangin. Isang suntok lang ang nagtulak kay Michael ng ilang metro, ang mukha niya ay puno ng kasiyahan at matinding tuwa. Sa susunod na sandali, sumugod siya ng buong lakas. Maraming mga anino ang lumitaw, sobrang bilis nilang gumalaw para makita ng malinaw. Tinutusok niya si Damien ng diretso, ngunit nananatili lamang si Damien bilang isang anino. Sa sandaling ito, naguguluhan si Michael. Malinaw na nandoon pa rin si Damien. Bakit parang nararamdaman kong ilang hakbang ang layo niya? Mayroon pa ring relaxed na ekspresyon si Damien habang pinapanood si Michael. Aasahan, tama ang nararamdaman ko tungkol sa'yo. Ikaw ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap ko. Sumisigla ang lakas ni Michael. Sumusunod ang teknik ng espada ng Lion King habang inaatake niya si Damien. Pero bago makalapit si Michael, agad siyang napipilitang umatras ng ilang metro dahil sa isang malakas na aura. Sa sandaling ito, bulong ni Michael, paano ito pwedeng mangyari? Ang pag-asa lang sa kanyang sariling aura ang pumipigil sa aking mga atake na makasakit. Natatakot si Michael habang nagsasalita, mas mukhang halimaw ka kaysa sa akin. Pagkatapos ay tumalon siya pataas, sumisigaw, bilasan mo at kunin mo ang iyong espada. Ipapakita ko sa iyo ang agwat sa pagitan natin, pagkatapos ay tutuperin ko ang iyong hiling. Maingat na inilalagay ni Damien ang kamay niya sa kanyang espada. Nagpapakita si Michael ng mapagtagumpay na ekspresyon. Huli ka ng huli sa pagbunot, kahit gawin mo pa, tatamaan ka na ng atake ko. Pero sa susunod na sandali, nararamdaman ni Michael ang malamig na pawis na dumadaloy sa buong katawan niya. Agad na nabasag ang kanyang espada. Binilisan lang ni Damien ang pag-ikot ng kanyang tibak at agad siyang natalo sa lugar. Anong nangyari? Hindi makapaniwala si Michael na wala na ba talaga ako? Damien Hoxon, hindi kami magka-level ng laban. Sa oras na ito, sumisigaw si Blum mula sa labas, Michael, anong ginagawa mo? Tumayo at kunin ang iyong espada para umatake. Sa sandaling ito, ganap nang natakot si Michael. Ano ang nangyari? Buhay pa rin ako. Nakaangat pa rin ang ulo ko. Nakatingin kay Damien sa harap ko, naiintindihan na ni Michael kung gaano kalokohan ang kanyang mga naunang ginawa. Lahat ba ng nangyari kanina ay ilusyon lang, napakril nito? Pagkatapos ay bumaba si Michael sa kanyang mga tuhod. Tinatanggap ko na. Sa sandaling ito, puno ng galit ang mukha ni Blum habang inimbitahan sila ni Gold, ang nanalo, na sumali sa salo-salo.
Hindi pinapansin ni Gold ang nakamamatay na tingin ni Blum at sumigaw na walang limitasyon ng inumin ngayong gabi. Malapit nang ipahayag ng lalaki ang kanyang pasasalamat sa paanyaya ng duke nang mapansin ang galit na tingin ni Blum. Tanging napapailing na lang siya at walang nasabi. Blum, kahit na nagkaroon tayo ng alitan noon, tapos na lahat iyon. Mag-enjoy tayo. Ito ay mamahaling alak na matagal ko nang iniipon. Sa sandaling ito, puno ng pag-aatubili ang puso ni Blum. Nakakainis ang itsura ni Gold. Pero naaalala ko, sino ba talaga si Damien Hoxen? Maaaring mapipilitan ni Michael na talikuran ang laban nang hindi man lang humahawak ng espada. Sa sandaling ito, medyo nagulat din si Damien. Sa totoo lang, inimbitahan ng duke ang pamilya Blum na makilahok sa pagdiriwang ng tagumpay. Sa ibabaw, marahil inimbitahan sila ng duke para mas maging masaya ang okasyon. Pero sa totoo lang, siguro gusto lang niyang pagtawanan si Blum. Pero wala nang masyadong kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Talunin ng pamilya Blum habang sinisikap na hindi sila map-icon dahil hindi pa panahon upang tuluyang putulin ang ugnayan sa kanila. Sa ngayon, mas mahalaga ang Dark Mages. Ginoo Damien, maaari ba akong umupo sa tabi mo? Bahagyang tumingala si Damien. Si Michael yon. Sinasabi ni Damien na ayos lang. Sinasabi ni Michael na lasing, malaki ang respeto ko kay Ginoo Damien. Lasing ka ba? Nagpatuloy si Michael mag-isa. Akala ko walang makakaakit sa akin sa buong mundo, ngunit lampas sa aking imahinasyon si Ginoong Damien. Nakakamangha ang lakas mo, Ginoong Damien. Kahit ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ako natalo. Ang alam ko lang ay kung nilabanan ko lang ang espada na iyon, mamamatay ako ng tuluyan. Naiintindihan ni Damien. Lampas na si Michael sa karaniwang tao at nagising ang supernatural na pandama. Sa kanyang paningin, inakay niya ako sa kanyang dimensyon para sa isang babala. At sa hinulugang laban, naglabas ng babala ang kanyang supernatural na paningin. Antas ni Damien ay mas mataas kaysa kay Michael. Kaya naramdaman ni Michael ang takot na mapatay. Tumingin si Damien kay Michael nang may ginhawa. Nailigtas ka ng iyong nagising na likas na ugali. Nang marinig ito, tumitig si Michael sa kalangitan, nagseselos na mas malawak ang mundong ito kaysa sa kanyang inaasahan. Michael, dapat mong alalahanin na mas marami pang malalakas na tao sa mundong ito kaysa sa iniisip natin. Ang iyong talento ay napakabihira, ngunit may ilang tao na mas malakas kaysa sa iyo. Kahit sa loob ng bansa, may 3 o 4 na tao na mas malakas kaysa sa iyo, kaya manatiling mapagpakumbaba lagi. Huwag kailanman isipin na ikaw ang pinakamalakas. Akala ko noon ako ang pinakamalakas. Pero sa huli, dahil sa kayabangan, inambush ako ng Skeleton King at naging kanyang pinakamakapangyarihang sandata. Tinitingnan ni Michael si Damien ng may paghanga. Kahit ang isang tulad ni Damien na napakalakas ay nananatiling mapagkumbaba, sa susunod na sandali, nilakad ni na Gold at Blum papunta sa dalawa. Anong pinag-uusapan nyo? Mukhang magkaibigan sina Michael at Damien, Blum. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga teknik sa laban. Duke, may kailangan ka ba? Kakapagtapos ko lang makipag-usap kay Blum. Bago ang laban, nakipag-ugnayan ako kay Blum, nangakong bibigyan ka ng gantimpala kung mananalo tayo. Pero gustong bawiin ngayon ng lalaking ito. Malakas na sigaw ni Blum na ang Master Treasury ay hindi kailanman binuksan sa mga dayuhan. Bukod pa rito, binubuli ni Damien ang kanyang anak na si Brian. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi niya ito itutuloy. Bagamat hindi pa ako makapagbibigay sa iyo ng access sa tanggapan, naghanda ako ng isa pang regalo bilang kabayaran. Pagkatapos ay kumuha siya ng kahon. Ito ay isang gantimpala mula sa paligsahan, isang singsing na may dalang espasyong mahika. Medyo nagulat si Damien. Ang mga special na singsing ay napakabihirang yaman. Ang panloob na espasyo nito ay 100 metro kwadrado at maaaring mag-imbak ng kahit anong bagay. Bago matapos magsalita si Blum, mabilis na kinuha ni Damien ang singsing habang nilalaro niya ito sa kamay niya. Bagamat kaya niyang buksan ang kayamanan ng libre, maaari namang pumili si Damien ng isang armas mula roon. Naisip ni Damien sandali ito nang marinig. Parang wala naman siyang kailangan sa ngayon. Sa susunod na sandali, parang naalala ni Damien ng isang bagay. Sa puntong ito, dapat nandoon pa rin ang bagay na iyon sa treasury. Pagkatapos ay ipinapakita ni Damien na may nais siyang kunin. Gusto ko ng itim na longbow mula sa treasury. Nagulat si Blum. Bakit gugustuhin ng isang swordsman ng isang longbow? Sabi ni Damien, walang espesyal na dahilan. Gusto lang niyang makahanap ng pana bilang regalo sa kasal para sa kanyang kapatid. Sa sandaling ito, sa malayo, ang kapatid ni Damien ay nagsimulang pawisan ng malamig. May nagsasalita ba tungkol sa akin sa likod ko? Kinabukasan, lahat ay bumalik sa manor ng duke. Kakabalik mo lang at handa ka nang umalis, kaka-start lang namin ng isang malaking pagtitipon para sa'yo. Sinasabi ni Damien na matagal na siyang nasa malayo sa bahay at labis niyang namimiss ang kanyang pamilya. Hindi ka mapipigilan kapag nakapagpasya ka na, Damien, pero maghintay ka muna ng isang araw. Malaki ang naitulong mo sa akin, hayaan mo na akong mag-ayos ng mga gwardya para samahan ka pa uwi. Sabi ni Damien hindi niya kailangan ng mga gwardya. Alam kong mas malakas ka kaysa sa karamihan pero hayaan mo na akong makatulong kahit kaunti. Dahil ito ay pakikiisa ng duke, tatanggapin ko. Pagkatapos ay nagpapasalamat siya ng labis, umaasang magkakaroon pa ng pagkakataon na makatulong sa duke sa hinaharap. Kinabukasan, nagmadaling umuwi si Damien kasama si Victor. Ginoo, sa wakas nakabalik ka na. Sa kabutihang palad, nalutas mo na ang problemang utang na nakakaabala. Hearing this, Damien grits his teeth.
Alam mong saktan ako kung saan talaga masakit. Sir Damien, papalubog na ang dilim. Magtatayo ako ng kampo dito. Tumingin si Damien sa paligid. Talagang mapanganib ang maglakbay sa gabi. Pagkatapos ay naghahanda na silang kumain at magpahinga ng maayos. Dalawang gwardya ang nagbabantay. Si Victor ay sumisigaw na magkasama-sama silang kumain. Hindi kasing delikado nang iniisip mo ang gubat. Nagpapasalamat ang mga gwardya at sinabing bahala na sila sa kanilang pagkain sa sandaling iyon. Sa pagkakataong ito, nakaupo si Damien doon na parang naalimpungatan. Nang marinig nilang aalis siya, lahat ng tatlo ay nagpakita ng ayaw na makitang umaalis. Sa simula, inisip ni Damien na mali ang kanilang iniinom. Bakit bigla nilang ayaw akong makita na umaalis? Sabi ni Paul, kung hindi dahil kay Ginoong Damien, hindi ko sana naipalawak ang aking pananaw. Inaalis ni Damien ang kamay niya ng may pagmamaliit, sinasabing ito ay resulta ng kanilang sariling pagsisikap. Sinasabi naman ni Paul at ng iba na laging nilang aalalahanan ang mga turo ni Damien. Pagkatapos ay yumuko ng buong puso kay Damien. Ginoo Damien, kayo ang aming tunay na tagapagturo sa buhay. Sa pagbabalik sa katotohanan, nakikita ni Damien si Victor na inaanyayahan ng mga guard na kumain. Bigla, ang mga ekspresyon ng mga guard ay nagbago at naging handa sa laban. Nagtinginan ng dalawa, pareho nilang nararamdaman ang bahid ng intensyong pumatay. Ginoo Damien, mag-iikot kami sa paligid. Habang nagsasalita, isang napakabilis na atake ang dumaan mula sa himpapawid. Malakas na sigaw ni Damien, tumakbo ka agad dyan. Bago pa man makagalaw ang lalaki, tinusok na siya ng atake at naitulak ilang metro ang layo. Medyo nagulat si Damien. Bakit parang pamilyar ang armas na ito? Pagkatapos ay matalim na tumitig si Damien sa kailaliman ng gubat. Isipin mo ba kayang protektahan ka ng mga kawal ng duke, hindi mapigilan ang pag-uga ng sibat sa katawan ng kawal? Sa susunod na sandali, ito ay lilipad pabalik sa kailaliman ng kagubatan. Hindi mo ako mapipigilan. Aking parurusahan si Lady Chelsea. Nang makita ito, nagulat ang kabilang gwardya sa lugar. Ikaw ba si Ginoong Sivo? Paano ka napunta sa ganito? Damien ang sabi, Sivo, bakit mo ginagawa ito? Tinataksilan mo ba ang duke? Hindi mo na kailangang magsalita ng sobra. Hindi ka na maririnig ng kasalukuyang Sivo. Ngayon, si Sivo ay nagtatrabaho na para sa atin. Ang ibang guard ay nakararamdam lamang ng bahagyang matamis na amoy habang nagsisimula ng mawala ng pakiramdam ang kanyang katawan. Nang makita ito, hindi nag-atubili si Damien at unang pinatulog si Victor. Ang madilim na mangkukulam ay nagsalita, ay twist mo ang sarili mong leeg. Sa susunod na sandali, inilalagay ng bantay ang parehong kamay sa kanyang leeg, handang gawin ito. Naiintindihan ni Damien na kontrolado siya. Walang magawa, nagagawa niya lang ding mapatulog siya. Mukhang ako ang target mo. Matagal na naming binabantayan ka. Hindi ka naman mukhang ganoon kalakas pero nagagawa mong tumanggi sa amoy ng mga tali ng madilim na mahika. Gusto kitang gawing puppet at maingat na pag-aralan ang estruktura ng katawan mo. Aking munting laruan, Sivo, umalis ka na. Binago namin ang iyong katawan gamit ang madilim na mahika. Pumunta ka na at patayin si Damien at agad naming gawing laruan din siya. Sa wakas na kilala na kita, Damien. Hahatiin ko ang iyong katawan at iaalay ito kay Lady Chelsea. Ikaw at ang duke ay nagplano na patayin si Lady Chelsea. Ipinapakita ni Damien ang isang mapanghamak na ekspresyon. Kaangawa-awang. Noon ang dakpin ni Hilky si Chelsea, sobra kang natakot na kumilos. Tarantado kang tao, paano mo magagawang magsabi ng ganito ngayon? Nang marinig ito, naging mabagsik ang itsura ni Sivo. Yung babae sa tabi niya ay pinapalubag si Sivo, tapos sabi, Ginoo Damien, sobra ka na talaga. Lahat ng sinasabi mo ay parang asin sa sugat ni Ginoo Sivo. Hindi ko maintindihan kung bakit kaya mong manatiling kalmado. Akala mo ba kaya mong labanan kaming tatlo mag-isa? Kayong dalawa ay mga miyembro ng organisasyong Yulon, tama, malamang pareho kayong nasa antas ng pamamahala. Nang marinig ito, nagulat ang babae. Paano mo nalaman ang aking pagkakakilanlan? Hindi pa tayo nagkita sa ganitong paraan dati. Narinig ko ng malinaw ang bawat pangit na salita sa kwarto ni Chelsea. Kahit na ganoon, wala ka pa ring magagawa. Sivo, patayin mo siya. Sa susunod na sandali, ang sobrang bilis na atake ni Sivo ay sumugod kay Damien. Ngunit walang balak si Damien na magdepensa. Pagkatapos ay may isang figura na hamarang sa harap ni Damien. Nagdulot ito ng pagkabigla sa madilim na mago. Pagkatapos ay tinutulak niya palayo ang atake ni Sivo. Bahagyang ngumiti si Damien. Mukhang nagkakaroon ka ng maling akala. Hindi na ako nakapaligid sa iyo, kundi nadapa ka na sa aming bitag. Ang tao ay walang iba kundi si Vincent. Noong nakaraan, sinabi ni Damien sa duke na nais niyang umuwi. Sinabi ng duke na nawala na si Sivo. Palagi siyang may espesyal na damdamin para kay Chelsea, kaya nag-aalala ko na baka siya ang makasakit sa iyo. Sinabi ni Damien na mag-iingat siya. Sabi ng duke, mas importante, nasira mo ang plano ng Dark Mage. Malaki ang posibilidad na ikaw pa ang kanilang target, kasama ko ang proteksyon ni Hilky. Hindi daring ang Dark Mage na umatake sa akin. Kaya para sa biyahe mo pa uwi ngayon, inayos ko na rin ang isang katulong para sa iyo. Ito ang pinakamagaling na tao na naipili ko. Medyo nagulat si Damien. Si Sir Vincent ay nasa rurok ng gitnang antas. Lahat ng iba ay may mga gawain. Si Vincent lang ang kasalukuyang walang ginagawa. Lubos ang pasasalamat ni Damien na tinanggap niya ang proteksyon ng duke bilang kanyang bantay. Sa sandaling ito, puno ng gulat ang mga Dark Mage. Hindi nila inaasahan na may plano na pala ang duke ng ganito kalayo.
Bagamat sinabing para sa aking proteksyon, naiintindihan ni Damien na ginagamit lang siya bilang panakot. Sa ngayon, sabi ni Sivo, Vincent, matagal na tayong hindi nagkita. Sivo, naglalakas loob kang makipagsabuatan sa mga Dark Mage. Nandito ako, hindi ko talaga hahayaang saktan si Sir Damien. Sabi ni Sivo, kailangan kong mag-higanti para kay Lady Chelsea. Si Damien at ang Duke ang nagplano na pumatay kay Lady Chelsea. Ang sugat ang itsura ni Lady Chelsea. Kailangan niyang nakaranas ng di makataong pagpapahirap. Hinding-hindi kita makakalimutan. Sa sandaling ito, ngumingiti ng may pakitang tao ang madilim na mago. Ganap nang nasa kanilang kontrol si Sivo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong patayin si Damien, papasok din ang Duke sa kanya. Vincent sabi, Sivo, nasiraan ka na ba ng ulo, gusto mo pang patayin ang Duke? Sa sandaling ito, matalim na tinitingnan ni Damien si Sivo. Hindi niya inaasahang kontrolado si Sivo. Galit na galit si Vincent. Sinasabi mong magpapakamatay ka sa Duke. Talagang nakakainis ito. Tumingin si Damien kay Vincent sa tabi niya. Totoo nga ang tuktok ng mid-tier na aura. Nakita ito, hindi nagpapakita si Sivo ng kahit anong senyales ng pagkabahala at tinatapon ng kanyang kamiseta. Ipinapakita ng mukha ni Vincent ang hindi paniniwala. Talagang kusang loob na ibinenta ni Sivo ang kanyang kaluluwa at inubos ang kanyang buhay para makamit ang kapangyarihan. Nabaliw ka na ba? Ibinigay mo na ang buhay mo sa madilim na mahika. Iba ang paraan ni Sivo sa pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan kumpara sa iba. Inuubos niya ang kanyang buhay sa loob lamang ng 3 buwan kapalit ng napakalaking potensyal sa pisikal na kakayahan. Sa sandaling ito, ang aura ni Sivo ay unti-unting umaakyat sa nakakatakot na bilis. Ang kapangyarihang ito ay bahagyang nagpapabaon sa kanilang dalawa. Nitong aura na ito, nakaabot na ba si Sivo sa mataas na uri ng pag-iral? Sivo ay malakas na sigaw, huwag mag-alala. Mabilis lang ito matatapos. Hindi ka makakaramdam ng sakit, naglalaman ng nakakatakot na aura, sumugod siya, inaatake si Damien at ang iba pa. Buong-buo nitong winawasak ang kalahati ng kagubatan. Pagkatapos ng ilang sandali, nananatili pa rin si Damien sa kanyang kinatatayuan. Parang siya'y ganap ng baliw. Ganap na naging magulo ang kanyang mga atake. Nakikita ang baliw na ekspresyon ni Sivo, kailangang patayin ko siya dito. Nabigla si Sivo. Paano nang walang epekto ang atake ko? Sivo, gaano mo ako minamaliit para gumamit ng ganitong mababang antas ng paraan ng pag-atake? Hindi lang ako isang pasaway na ulo na alam lang ang sumugod ng walang plano. Ginoong Damien, hahadlangan ko si Sivo. Maaari kang umuwi muna sa manor ng Duke upang humingi ng tulong. Damien ay nagulat ng kalahating segundo. Vincent, kailangang magtiyaga ka hanggang sa makauwi ako. Pagkatapos ay kinuha niya si Victor sa tabi niya. Nang walang pag-aatubili, tumakbo siya papunta sa teritoryo ng Duke. Nang makita ito, nagulat ang madilim na mangkukulam. Talagang hindi ko inasahan na tatakbo ng ganito kabilis ang lalaking ito. Sabay nilang hinabol si Damien ng walang tigil. Malakas na sigaw ni Sivo, Damien, huwag mong akalain na makakatakas ka sa akin. Nagsimula siyang tumakbo upang habulin. Biglang may isang espada na sumugod mula sa gilid. Nakikita ito, agad na itinaas ni Sivo ang kanyang sibat upang harangan ang atake. Nagsasalita si Sivo ng malakas, Vincent, naninindigan kang harangan ako. Ako ay isang kabalyero na nanumpa ng katapatan sa Duke. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin natatakot na magsalita tungkol sa pagpatay sa Duke sa harap ko. Pinatay ng Duke si Chelsea. Hindi mo kailangang maunawaan ang aking sakit, isusunod ang isang malakas na sigaw na umaalingaw sa kagubatan. Nagsasabi si Damien na mukhang nagsimula na si Sir Vincent makipaglaban. Biglang may 2 aninong nilalang na dumaan sa langit. Sa susunod na sandali, hinaranggan nila ang daan ni Damien, iniwan si Sir Vincent na mag-isa sa pagtakas. Hindi ito magandang desisyon. Bukod pa rito, bitbit mo pa ang matabang na ito, mas lalo pang imposible ang makatakas. Bahagyang ngumiti si Damien. Akala mo talagang gusto kong tumakas kung hindi ko dala si Victor, hindi mo ako maabutan kahit kailan. Hinahayaan ko lang kayong dalawa na pumunta rito. Nandoon si Vincent, kaya hindi ako makalaban ng buong lakas. Kailangan ko kayong dalawa agad na harapin, saka ko lilipasin si Vincent. Nang marinig ito, nakatayo ang madilim na mago na naguguluhan, may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang yabang mo. Gusto mong makipaglaban sa amin dalawa mag-isa. Gaano ka kayabang, paparusahan kita. Nagsisimula ng umiikot ang madilim na mahikal na kapangyarihan. Sa ilang saglit, ang katawan ng Dark Mage ay napapalibutan ng napakatibay na mahika. Unti-unting lumalaki ang katawan niya ng walang kontrol. Tumingin lang si Damien minsan at hindi napigil ang bomb-antong hininga. Lahat ng madilim na mangkukulam ay mga halimaw. Sa harap ko ng ganito, may tiwala ka pa bang makalaban, Damien? Ako si Malstam, ang tagapamahala ng sangay ng Yulan Organization. Akala ko isa kang karaniwang kasapi ng Yulan Organization. Hindi ko akalain na ikaw ang direktor ng sangay, sabi ni Damien. Ginamit mo ang madilim na mahika upang baluktutin ang iyong katawan. Mukhang kasapi ka ng fanatikong grupo. Sa susunod na sandali, isang napakabilis na atake ang dumaan mula sa likod. Damien, talagang nakakadiri ang ugali mo. Mabilis na nagbaba ng depensa gamit ang parehong kamay sa harap si Damien. Parang simpleng sipa lang ang tingin pero agad na pinakawalan si Damien ng ilang metro. Nagmamalaki ang Dark Mage. Hindi mo man lang mapipigilan ang ganitong simpleng atake. Naiintindihan ni Damien.
Mula sa lakas ng pagkawasak at bilis, lumampas na ang kapangyarihan ng Dark Mage sa mid-tier na antas. Bago pa makapag-react si Damien, tinamaan siya ng napakaraming mga tentacle. Mabilis ding umiwas si Damien. Kung magpapatuloy akong mag-iwas ng ganito, wala na akong pagkakataong makapaghiganti. Sa susunod na sandali, napilitan siyang mapalapit sa sulok. Nagulat si Damien. Wala nang paraan para makaiwas. Putang insekto ka. Mamatay ka na lang sa kamay ko ng ganito. Sa susunod na sandali, bahagyang itinaas ni Damien ang kanyang palad at ang dating mabigat na atake ay basta na lang na naibeleng. Ito ay isang kakayahan na natutunan ni Damien sa kanyang nakaraang buhay. Madali niyang naibababa ang lakas ng kalaban at naitutuon ito sa ibang direksyon. Ang tiyak na tatama dati ay napupunta na lang sa gilid. Ito rin ay salamat sa Duke. Sa kanyang manor, uminom siya ng napakaraming elixir na pampalakas ng katawan. Sinasabi ng Dark Mage, ang pangit na tao, anong ginawa mo? Kahit anong atake ng kalaban, madali nitong naiaangat ang puwersa at direksyon ng atake ni Damien ng walang kahirap-hirap. Wala na akong oras makipaglaro sa iyo. Pagkatapos ay niyayakap ng palad ni Damien ang kanyang espada, mahinahong nananalangin, 10,000 batas ng pagbabasag ng espada, antas na saksak. Sa isang kisap mata, dosenang atake ang dumaan sa katawan ng madilim na salamangkero mula sa iba't ibang direksyon. Kasabay ng masakit na mga tunog, biglang naglaho ang katawan ng madilim na salamangkero. Sabi ko na magiging mabilis lang ito. Bakit nagtatago ang isang halatang mababang antas na kawal tulad mo ng iyong kapangyarihan? Damien Hoxton, inaamin ko na lagpas sa aking imahinasyon ang iyong lakas, ngunit hindi ito sapat upang talunin ako. Sa susunod na sandali, ganap nang gumaling ang lahat ng kanyang sugat. Ang kapangyarihan ng madilim na mahika ay isang bagay na hindi mo maiintindihan. Ngumiti ang madilim na mago ng may pagmamataas. Akala ko kaya kitang tapusin ng ganoon lang. Mukhang maaari mo pang magdagdag ng kasiyahan para sa akin. Nabigla ang madilim na mago. Anong sinasabi mo? Gusto kong sabihin, huwag kang basta-basta mamatay. Sa wakas, maaari ko nang ilabas ang aking kapangyarihan ng buong puso. Sa kabilang banda, tumitindi ang laban sa pagitan ni Sivo at Vincent. Hindi makapaniwala si Vincent. Sa kasalukuyan, wala siyang kakayahang makipaglaban muli. Sa bawat atake ni Sivo, halos hindi siya makapagdepensa. Ang pagtanggol lang ay napakahirap. Wala siyang pagkakataong umatake kailanman. Ginoo Vincent, puno ng pagod ang iyong mukha. Lubos kong hinahangaan na nagtiyaga ka hanggang ngayon. Sinasabi ni Vincent na nahihiya lang siya na maitulak sa ganitong punto ng isang taong nakuha ang kapangyarihan sa pamamagitan ng madilim na mahika. Tumigil ka na, Vincent. Umabot na sa hangganan ang iyong lakas. Kahit ayaw nitong aminin, talagang nakakatakot ang lakas ni Sivo sa ngayon. Tinitingnan ng mga tunog ng pagsabog sa malayo. Nahuli na rin kaya si Ginoong Damien. Sa sandaling ito, puno ng kasiyahan ang mukha ni Damien. Sana'y mapaligaya mo pa ako, hindi maintindihan ng Dark Mage kung saan nanggagaling ang kanyang kumpiyansa. May malapit ng mamatay na tao na nakikipag-usap pa rin sa akin ng napakaangas. Sa susunod na sandali, nagsisimula ng mag-ipon ang madilim na lakas ng mahika mula sa bibig ng lalaki. Nakikita ang ganitong marahas na enerhiya, tila nais niyang gamitin ang galaw na ito upang tapusin ang laban. Sa isang sigaw, tinatama ng pinakamatinding bola ng mahika si Damien. Nakikita ang matindi at marahas na enerhiya, hindi nagbago ang ekspresyon ni Damien. Dahan-daang inilalagay ang kanyang espada sa harap niya, mahinang tinatawag, teknik ng musika ng espada. Ang mga alon ng mahikal na lakas ay sumasalamin mula sa espada papalayo bilang sentro. Biglang nawawala ang madilim na bola ng mahika sa sandaling tumama. Imposible, talagang imposibleng mangyari. Puno ng gulat ang mukha ng madilim na mago. Bago pa makarecover ang kalaban sa pagkabigla, sumugod si Damien ng napakabilis. Sa isang kisap, muling napiunit ang katawan ng Dark Mage sa piraso. Kahit ilang ulit mo pa gawin, makakabawi ako. Tinitingnan ni Damien ng may pang-iinsulto at sumagot, ganun ba? Sa susunod na sandali, walang bilang na mga saksak ang nagsimula sa bilis na di makita ng mata. Sinigaw ng Dark Mage sa pagkakataong ito, mas mabilis, mag-regenerate ng mas mabilis, biglang nagpakita ng takot ang kanyang mukha. Bakit huminto ang paggaling? Nagulat ka ba kung bakit nabigo ang paggaling mo? Kailangan ng malakas na kapangyarihang mahika ang muling paggaling. Bakit napakaganda mong maintindihan kami? Hindi ka karapat-dapat malaman ang dahilan. Papayagan kitang mamatay ng walang sakit. Biglang tumawa ng malakas ang madilim na mago. Sobrang nakatuon ka sa pakikipaglaban sa akin, kaya yon ang dahilan ng iyong pagkatalo. Rebecca, ngayon, patayin mo siya. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng oras. Tapos na ang ikapitong antas na ritual ng pagtawag sa Diablo. Nagsasabi, Diablo na sumisira ng mga mundo, wasakin mo ang nakakatakot na taong ito bago ka. Biglang, isang fanatiko at napakasamang bungo ng Diyos ng kamatayan ang agad na lumitaw. Nakapako na ang sibat ng Diyos ng kamatayan sa leeg ni Damien. Pareho silang natawa. Ang sino mang tutol sa atin ay kailangang mamatay. Sa sandaling malapit ng mapunit si Damien, isang autoritatibong selyo ang lumitaw sa likod ng kanyang kamay. Agad na napasigaw ang dating matindi at nakakatakot na Diyos ng kamatayan hanggang sa maglaho ito sa lugar. Sa sandaling ito, nakatayo ang madilim na mago na nakabibingi, hindi mapigil ang sabihin, paano ito posible, binigyan kita ng napakaraming oras ng paghahanda, at ang kabobohan mong pagtawag ang iyong panlaban. Ito ang aming kakayahan na hangad naming pumatay ng mga mataas na antas na mandirigma sa isang suntok, at sinasabi mong inferior ito, nang marinig ito, malakas na tumawa si Damien.
Nasiyahan ka na ba sa antas ng lakas na ito, hindi mo pa nakikita ang tunay na nakakatakot na mga nilalang. Ang madilim na mahika na kinahuhumalingan mo ay isa lamang mababang antas na kapangyarihang sinapian ng Skeleton King. Dahil mamamatay na kayong lahat, ipapakita ko sa inyo ang tunay na madilim na mahika. Sa susunod na sandali, naglabas ang Pulse Ares ng mga alon ng madilim na kuryenteng parang mahikal na lakas. Sa sandaling ito, tila nag-iisa si Damien na ang hari sa dilim. Sa sandaling ito, nararamdaman lamang ng dalawang madirigmang madilim na tuluyang tinatanggal ang kanilang kamalayan at nagsisigawan sa takot. Sa kasalukuyan kong kakayahan, kaya ko lamang ipakita ang 10% ng aking kapangyarihan pero walang sino man sa inyong organisasyon ang dapat nakakita nito. Madilim na abyss, isang itim na butas na kayang ubusin ang lahat ay lumitaw sa kalangitan sa gabi. NG ngiti si Damien. Pagkain ng madilim na abyss, aktibasyon. Lubusang wasakin sila. Sa sandaling ito, wala nang naiisip na paglaban ng dalawa, tanging takot ang pumuno sa kanilang paghihinagpis. Sa oras ng kanilang pagbagsak, malakas nilang sigaw, paano kaya makakatawag ng 9th layer power?